Ako ay mula sa pamilyang medikal na bantog, ang bunsong anak ng Zhang. Nawala sa loob ng 7 taon, ngayon lamang natagpuan. Ngunit ang unang sumalubong sa akin, ay hindi ang pag-aalaga ng pamilya, kundi ang malamig na pamalo. Hindi ba't masama ang maging bata? Bakit ka bumabalik sa Zhang family? May talento ang binata, hayaan mong iparating ko sa iyo. Siya ang tunay na apo ng unang asawa, at ang buong Zhang family ay kanya. Kayo ng ikalawang pamilya, kung nais ninyong makipag-agawan sa kanya, kailangan ninyong lahat ay sumunod. Ngunit, hindi nila kailanman naisip na, hindi na ako. Sa katunayan, ang aking katawan, ay si Zhang Wuyong pa rin. Ngunit ang aking kaluluwa, ay mula pa sa libo-libong taon na ang nakalipas. Ninuno ng Zhang, banal na manggagamot na si Zhang Zongjing. Nagbibigay ng lunas sa mundo. Ang kabutihan ay umabot sa buong mundo. Sinasamba ko ng mga tao bilang banal na manggagamot. Ngayon, ang aking mga nagawa ay kumpleto na. Kung malampasan ko ang pagsubok na ito, maaari na akong umakyat sa langit sa liwanag ng araw. Nasa ranggo ng mga Diyos. Zhang Zongjing, kahit na ang iyong kabutihan ay kinikilala ng buong mundo, ang iyong mga tagasunod ay nilalapastangan ang medisina, nagdudulot ng kaguluhan sa mundo, tanging sa pagbabalik sa tama at pagwawasto, matatanggal ang mga salot, at malalampasan ang kamatayan. Aakyat sa langit upang maging isang Diyos. Dahil binigyan mo ako ng muling pagkabuhay, sa mundong ito. Gamitin ko ito, sa katawan ng isang batang 7 taong gulang. Linisin ang angkan, para makamit ang daan, ng mga hindi karapat-dapat na apo. Dumating na ang inyong mga ninuno. Walang silbing batang mayaman, pakihain na. Ganito pala, isa palang amoy pawis na bulag. Ang katawan ko ay masyadong mahina, hindi ko pa kayang tiisin ngayon. Ang aking lakas, tanging sa pagsasara ng mga mata, may tatago ang malawak na lakas ng kaluluwa sa loob. Pagkalipas ng 3 araw, ang lakas ay maibabalik sa ganap na 9 na antas. Saka lamang muling makakapagbukas ng mata. Walang silbi. Sa wakas, nakabalik ka na. Kuya. Sa mga nakaraang taon, ako at ang mga magulang ko, lagi kaming naghahanap sa'yo. Sayang nga lang, sa huli, hindi pa rin nila nakitang muli ang mukha mo. Hindi rin nila alam kung gaano ka nakaranas, ng hirap sa paglalakbay mo. Ang lungkot talaga, nakakawawa. Sabi nila ang mag-asawa na ito, ay nasa paghahanap sa anak nila, nang maaksidente. Papa, Mama, siguradong mahahanap ko si Wuyong. Babalik ko siya sa bahay. Huwag kang matakot, mula ngayon. Ako ang nandito, aalis. Ang ate ang magdadala sa'yo para makita si Lolo. Sa putikan sa probinsya, yung batang maliit na hinukay mula sa putikan, ay bumalik na pala. Pero, nakakaloko, bulag pala siya. Yung hindi karapat dapat ipakita. Hanggat hindi ako pumapayag, huwag kang lalabas, para hindi natin mabahiran ang pangalan ng pamilya ng Doktor Sagrado, na bulag ang mata. Mas madali na rin, para hindi ka na makakita ng mga bagay na hindi dapat, na magbibigay sa'yo ng mga hindi dapat na pag-iisip. Talagang isang grupo ng mga mapagmahal na anak at mabuting apo, Zhang Yukay. Huwag ka namang sobra, kahit na walang silbi, siya pa rin ang iyong pinsan. PFFT, isang mabangong bulag. Isang pangit na kalakal. Hindi nakakapagtaka na isang ina, ang nagluwal sa kanya. Naglalakas loob kang maglagay ng lason sa karayom. Hindi ka ba natatakot sa parusa ng ating lahi? Makinig kayong lahat. Mga patakaran ay ginagamit upang pigilan kayo mga mahihina. At ako si Zhang Yukay ay isang malakas. Isang tunay na mapaghimagsik na tao. Sa itaas ng dambana,
ay nagkakagulo. Anong klaseng pag-uugali ito? Lolo. Si Zhang Xiangwen ang unang umatake. Banilangan niya ako ng karayom. Gumamit si Lolo ng lasong karayom. Ay. Bakit wala na akong sakit? Tapos na. Bakit bulag pa rin? Ayos lang, galing naman sa probinsya. Siguro hindi pa marunong bumasa. Huwag nang pag-usapan ang kaalaman sa medisina. Sa pagkakataong ito sa pambansang kompetisyon ng medisina, hindi na kami umaasa sa kanya. Walang silbi, umuwi na. Kaya't dapat mag-ingat sa sinasabi at ginagawa. Huwag nang magdulot ng gulo. 3 araw mula ngayon, malaking kompetisyon sa medisina. Dapat lahat ng mga anak ng Zhang ay dumalo. Sa mga nakaraang taon, ang reputasyon ng Zhang ay humina. Hindi na ito karapat-dapat. Sa karangalan ng ating mga ninuno, na mga dakilang manggagamot. Sa pagkakataong ito sa malaking kompetisyon, tungkol sa kapalaran ng lahi, kailangan nating manalo. 3 araw mula ngayon, ay ang araw ng aking pagbawi, ng buong lakas. Magandang balita, sa araw ng pambansang medikal na kompetisyon, ay ang araw na aalisin ko ang itim na tela. Sa oras ng paglilinis ng pinto, may talento, mga kabataan. Ikaw ang pinakamakapangyarihan. Sa malaking kompetisyon na ito, huwag mong pagsisihan ng inaasahan ng pamilya. Magpakatatag ka, Lolo. Ang apo ay gagawin ng lahat para sa pamilya, para sa karangalan ng angkan. Ako rin sasali. Ikaw. Isang bulag. Sumali sa pambansang paligsahan sa sining. Gagamitin mo ang ilong mo para amuyin. Akala mo ikaw ay aso. Nakikita ko, mas mababa ka pa sa aso. Nagdudulot ka na ng kahihiyan sa bahay, kulang pa ba yun? Kailangan mo pang magdala ng kahihiyan sa pambansang kompetisyon. Hindi ka karapat-dapat na kumatawan sa aming angkan ng mga manggagamot. Isang bulag mula sa probinsya, walang modo at walang kakayahan. Pupunta ka lang para magdulot ng kahihiyan sa amin. Mukha ng pamilya ng mga dalubhasa sa medisina. Bakit hindi tayo magkumpara? Sige, ano ang ikukumpara? Kahit ano. Sige, ikaw na isang bulag. Hindi na kita aabalahin. Magkukumpara tayo sa mga gamot. Kung matalo ka. Gusto kong kunin ang iyong ikalawang bahay. Ibigay mo ang lahat ng ari-arian. At tanggalin ka ng tuluyan sa talaan ng pamilya. At pagkatapos ay parang aso. Umalis ka sa pamilya Zhang. Hindi ka na makakapasok sa Ancestral Hall. Ayos. Ako na muna. Tingnan mo ang galing sa pagtukoy ng gamot. Amoy, hininga, pakiramdam sa loob. Talagang bihasa ka na. Ang pil na ito ay naglalaman ng Chanma, Kauwu, Fuzzy, Nahua. 9 na uri ng sangkap. Lahat ay tama, walang mali, mga hindi mahalagang gamot. Tama, tama. Maliit na bulag, ikaw na. Bibigyan kita ng 1,000 taong pinagsama-samang gamot. Tingnan natin kung paano mo ito matutukoy. Ang gamot na ito ay itim. Mukhang parang gamot para sa buto. Kumuha ka ng mga bagay na ginawa ko para subukin ako. Huang Sen, Chen Xiang, Shi Xiang. Kababawan, ito ang huling sangkap sa 1,000 taong elixir. Huling piraso ng gamot. Kahit ang Diyos ng medisina ay hindi makilala ito. Sino ang nag-utos sa iyo na ilabas ito? Dilaw na Tianzu, puting mastasa, labanos. At meron pa. Meron pang huling sangkap. Ano ito? Yung huling sangkap, ha? Ay, ito nga. Dumi ng kabayo. Dumi ng kabayo. Tiyak na siya ay isang. Talagang walang kwenta, parang semento na hindi matulungan. Hindi ka man lang makakaisip kahit anong hulaan. Ang cute na bata ay nagnanakaw pa ng dumi ng kabayo. Para Sir An ang dakilang doktor. Ang natatanging race 8 na ipinasa ng aming ninuno. Hindi kita papatayin. Huling hakbang. Ang huli ay ang tae ni Ma. Ano? Ano? Ganun. Kaya nanalo ako. Hindi posibleng, hindi talaga posibleng. Nag-cheat siya. Sigurado siyang nag-cheat siya. Yung taong lumaki sa bundok ay isang bulag pa. Paano niya malalaman ang 1,000 taon na pinongpil? Sabihin mo, kung ginamit niya ang isang mapanirang paraan.
Nalaman ko na, si Xiangwan. Kanina, nang dalhin niya ang elixir, ay tahimik na sinabi sa kanyang tainga ang sagot. Silang magkapatid, ay nagkasundo upang lokohin si Yukay. Talagang malalim ang kanilang balak. Hindi ko talaga alam kung ano ang nasa loob. Sinasabi ko lang na medyo katulad ito ng Zhu Liandan. Apo, Lolo. Narinig niyo ba? Inamin na rin ni Zhang Xiangwan mismo. Kaya't pakiusap, Lolo, tingnan niyo ng mabuti. Isagawa ang batas ng pamilya. Mahigpit na parusahan ang dalawang mandaraya na ito. Mukhang nag-aalala ako ng walang dahilan. Oo nga, bulag na bata. Paano niya malalaman ang mga ito? Walang silbi, ano ang iyong paliwanag? Paliwanag, makipag-usap sa isang grupo ng mga taong bulag sa puso, ay walang ibang silbi kundi ang sayangin ang salita. Sinasabihan kayo ng lolo niya. Mukhang ito ay isang desperadong hakbang. Hindi makapagpaliwanag ng loika, kaya't bumabalik sa pang-aaway. Mangyaring ipatupad agad ang batas ng pamilya. Walang hiya, ebidensya ay walang duda, at naninira pa ng bangungot. Itong tatay na ito, isang kasalanan. Hindi lang nagsisisi, kundi nananakit pa ng nakatatanda. Ganito kalupit na anak. Kung hindi pa parusahan ng mahigpit. Ako ang pamilya ng doktor na banal. Nasaan ang magandang asal ng pamilya? Ibig sabihin, kinuha siya mula sa probinsya. Kahit hindi siya lumuhad at magpasalamat, ayos lang. Ngayon, nagmumura na sa may-ari ng bahay, bulag na. Talaga namang. Isang asong hindi marunong kumilala ng mabuti. Si Zhang Wuyong ay nangongopya sa pagsusubok, lumalabag sa batas ng pamilya. 20 palo, huwag, lolo. Mga magulang na nakakalimot sa pinagmulan. Mga bobo na bulag ang mata. Kung hindi pa nila mapalayas ang mga masasamang espiritu na ito, tunay na hindi ako karapat dapat maging Diyos-Diyosan. Ngayon, gusto kong ipakita sa inyo ng personal kung ano ang tunay na batas ng ating ninuno. Bunso, huwag ka nang magalit. Kasalanan ko ito. Lahat ng ito ay dahil sa akin. Lolo, lahat ng pagkakamali ay kasalanan ni Xiangwan. Ako ang hindi dapat nagsasalita. Kagagaling lang ng walang silbing na kababatang kapatid ko sa bahay. Pakiusap, dahil bata pa siya, at may sakit pa sa mata. Patawarin mo na siya. Lahat ng parusa ay tatanggapin ni Wang Yi. Wang Yi, ikaw. Sobrang nakak-disappointment kayo sa akin. Malapit na ang malaking pagsusulit sa tradisyong medicine ng bansa, at nagawa pa ang ganitong kahihiyang gawain. Nasaan ang katapatan? Nananatili pa ba ang magandang asal ng pamilya? Tama na. Pinawalang sala ang parusang palo, bago ang malaking pagsusulit. Hindi na kayo kailangang pumunta, kayo dalawa. Tupuyin ang totoo sa mali, pangalagaan ang kasamaan at itakwil ang kabutihan. Ang pamilyang ito ng mga mediko, mukhang malapit ng bumagsak. Ikaw, ay. Lolo. Umalis ka. Ama. Walang silbi si Zhang. Sampin mo ang pamilya, nasaktan ang lolo. Umalis ka sa Zhang pamilya. May sakit na hindi gumagaling, nasira na ang puso, tama na. Dahil sa iyong pagsusumikap para sa Zhang pamilya sa loob ng kalahating buhay, mayroon ka namang kaunting karapatan sa hirap. Sundin ang tamang paraan sa paggamot, maiiwasan mong magkasakit sa loob ng 3 buwan. Isang bulag ay nakakapagsulat at nakakapagbigay ng race eta. Nagmamalabis at naglalaro ng kapalaran. Talagang kahihiyan ito ng Zhang pamilya. Dapat na itong itapon agad. Huwag gawing marumi ang lugar. Mga bagay na walang kabuluhan. Bilesen. Dalhin mo dito. Itong sulat na ito. Imposible, talagang imposibleng mangyari. Kunin mo ang orihinal na akda ng banal na doktor. Pakidala dito. Oo. Lolo. Ito ba ay sulat kamay ng banal na guro? Pasensya na, kapatid. Sana'y hindi ko ito ginawa, ikaw ay bata pa. At may sakit sa mata. Hindi ko talaga papayagan na mawalan ka ng pamilya. Hindi pwedeng mapalayas ang walang silbi. Pupuntahan ko si Lolo. Hihingi ako ng kapalit niya sa parusa. Ipapalit ko siya. May puso si Xiangwan, may katapatan. Hintayin mong matapos kong linisin. Itong mga walang silbing anak, itinataguyod ang isang babaeng pinuno. Hindi naman imposible.
Ginoo. Paano mangyayari? Paano siya magkakaroon ng parehong sulat kamay ng ninuno, na eksakto? Sinaunang gamot, kaya niyang gawin ng walang pagkakamali, ang ganong pag-unawa sa bisa ng gamot, ang ganitong lalim na walang hanggan, ay hindi kayang taglayin ng isang 7 taong gulang na bata, sa anumang paraan. Ngayon, ang sulat na ito, ay tila totoong pagpapakita ng mga ninuno. Mabilis, mabilis, habulin ang walang silbi, laban sa tradisyong medikal ng bansa, siya lang talaga ang kailangan. Dali, pumunta na. Oo. Ginoo at ginang, anong ginagawa mo dito? Bakit ka nagmamadaling umalis ng walang silbi? Sobrang nakakainis na kayo. Hindi, hindi. Sabi ng Ginoo, malaking kompetisyon ng pambansang medisina. Dapat gamitin ang walang silbi na binata. Ano? Anong uri ng presyon ito? Ang lakas ng loob ay parang bumabagsak na Milky Way. Napakalawak at walang hanggan. Ang hangin na ito, malinaw na nasa pinakamatinding antas ng medisina. Halos katulad ng langit na batas. Sa harap ng ganitong hangin, ang tunay kong enerhiya na pinanday sa 100 taon, ay tuluyang napipigilan. Hindi makagalaw. Sa mundong ito, ganito pala ang pagkakaroon nito. Lumipas na ang 2 araw. Ang teknik ng pagtulog ay naabot na ang 8 antas. Lahat ng meridian ay bukas. Unang pagbubukas ng Purple Palace. Maghintay hanggang bukas ang muling pagbukas ng mata ng langit. Doon ko sisimulan ang paglilinis ng pinto. Tingnan mo na. Sina Hua Chenyo at Sun Boki, hindi ba't matagal na silang nagtatago? Bakit sila biglang lumitaw ngayon? Diyos ko! Pati ang dalawang ito, mga dalubhasa, ay nagdulot ng gulo sa lugar. Sa pagkakataong ito ng pambansang medisina, tiyak na may mangyayaring malaking bagay. Ang amoy kagabi ay tila nagmula sa lungsod ng dagat. Hindi ako magkakamali, sigurado akong ang nakatatandang iyon ay tiyak na hindi palalagpasin ang pambansang kompetisyon ng mga doktor ngayon. Ito na ang 7 butas na magandang labanan. Tama iyon. Sinasabing ito ay iniwan ng isang matandang manggagamot. Kailangan ng pilak na karayom, na ipapasok sa gitnang umiikot na bola, at itutusok sa likod, para makuha ang acupoint sa katawan ng tanso. Hindi naman ito mahirap. May mga hindi ka alam. Ang tawag sa larong ito ay 7 butas. May 81 palapag na estruktura. Bawat palapag ay may humigit kumulang 70 butas. Sa kabuuan ay 7,200 butas. Ang dami nito, tama. At saka, itong 7,200 butas, ay walang tigil. Lahat ay umiikot ng walang kaayusan, tanging ang sandali lamang. Ang 80 butas na iyon, ay eksaktong bumubuo ng isang tuwid na linya. Iyan ang iyong tanging pagkakataon na maglagay ng karayom. Ang larong ito ay sumusubok ng sukdulang paningin, katumpakan at lakas. Sa loob ng 1 siglo, walang nakapagpabagsak nito. Tera na, tera na. Mahirap ba? Hindi kayang sirain ng iba. Kaya ng pamilya Zhang ko. Anong nangyayari dito? Siguradong sira ang kagamitan. Nakalusot ang maliit na bulag na ito sa kanyang kapalaran. Talaga bang, nasira niya ito? At saka, napakasimple lang nito. Ano bang klase ng halimaw ang naibalik ng pamilya Zhang? Anong klase ng halimaw ang naibalik? Ano bang klase ng halimaw? Ang batang ito ay may matatag na hakbang. At napakasensitibo sa paligid. Hindi siya karaniwang bulag na bata. Baka ang nakaraang gabi na iyon ay may kinalaman sa isang napakalakas na presensya. Mga Ginoo, tahimik. Unang laban ng pambansang medikal na kompetisyon sa acupuncture.
Mga patakaran sa kompetisyon. Ang mga kalahok ay dapat nasa labas ng 2 metrong linya. Paggamit ng mga karayom na pilak upang barilin ang tansong acupoint ng tansong figura. Ang mas malalim na pagtusok ng pilak na tinik ang panalo. At kung matusok mo ito hanggang sa kabilang side, diretso kitang i-announce na ikaw ang panalo. At tatawagin kitang ama mo. Kahit ang 2 dakilang doktor at eksperto ay kayang tumusok ng kalahating pulgada lang. Pero ikaw, kaya mong tumusok hanggang sa kabilang side. Mga kabataan, nangangarap na naman. Si Ginoong Lee ay talagang tiwala sa sarili. Kalahating pulgada ay hangganan ng mga mortal. Talagang hindi ka panipaniwala ang makalusot. Sa lawak ng mundo, walang kakaiba na hindi umiiral. Ang antas na hindi natin naabot. Maaaring may ibang makararating. Halimbawa, ang Diyos na iyon kagabi. Dumating na ang tamang oras. Ipinahayag ko na nagsimula ang laban. Una, pakiusap, ipasok ang kalahok mula sa pamilya Son. Ayos, ito ang meteor ng pamilya Son. Ang galing ng pagkakatarget. Oo, pamilya Son, nakapuntos ng malalim na 3-pointer. Susunod, mula kay Hua Jia Hua Chen. Talagang kahanga-hanga ang buka ng Hua Jia. Malalim na 4 na puntos ang tinamaan ng Hua Jia. Magaling ang batang Son. Matibay ang kanyang pagkakatama. Ang buka ng Hua Jia ay talagang mahusay. Ang lakas at katumpakan ay parehong maganda. Mukhang ngayong taon, ang malaking laban na ito ay sa pagitan pa rin nating dalawa. Nakikita kong ang iba ay namumunga at matatag. Doon ko lang nalaman na ang ugat ng pamilya namin, ang Zhang, ay unti-unting nasa Syra. Ang siklo ng langit ay hindi mapipigilan, hindi magtatagumpay kung hindi magbabago. Ngayon, gagamitin natin ang hangin mula sa silangan, upang linisin ang aming pamilya at muling buhayin ang aming angkan. At itayo muli ang aming pundasyon na nag-ugat ng 1,000 taon. Nakita mo na ba? Ito ang tunay na kakayahan. Tama, bulag ka nga. Hindi mo makita, Zhang pamilya, magpadala ng kinatawan. Lolo, ako na. Hindi ko ito palalampasin. May talento, umatras ka. Lolo, ano ang ibig mong sabihin dito? Sa laban na ito, kami ng Zhang, ay ipapakita si Zhang Wuyong. Si Zhang Shenhai ay nagpasya na ipaglaban ang bulag na batang ito. Tiyak na, mayroon siyang dahilan. Hindi ka panipaniwala, kahit na siya ay may pambihirang pandama. Ang sining ng paglipad ng karayom ay nangangailangan din ng matalas na mata at pakiramdam na pinagtibay ng maraming pagsasanay. Lolo, nagiging matanda ka na ba? Hayaan mo siyang pumunta. Isa lang siyang batang bulag, na 7 taong gulang. Hindi nga niya kayang hawakan ng karayom ng maayos. Bakit siya ang dapat na mag-represent sa atin? Ang pamilya ng mga dalubhasa sa medisina. Yung tatay na ito, isang inutil. Hindi pa nga niya nahawakan ang aklat ng medisina. Papayagan mo siyang sumali sa paligsahan. Kung gagawin natin yun, ang pangalan ng pamilya Zhang ay mawawalan ng dangal. May talento ang matanda. Siya ang pag-asa ng pamilya Zhang. Itong batang ligaw na lumaki sa bukirin. Ano bang alam niya sa medisina? Pumunta siya. Ano pang magagawa kundi mapahiya? Bakit ka pa nakatayo dyan? Hindi ka pa ba magpapakumbaba at humingi ng tawad sa iyong lolo? Ibigay na ang laban. Talagang bumababa na ang Zhang family. Nagpadala pa ng batang bulag na walang karanasan. Sa tingin ko, mas mabuti pang sumuko na kayo. Sa ganitong paraan, may iwan pa ninyo ang kaunting dangal ng pamilyang mediko. Nakapag-win na ba ang bata? Alam mo ba kung ano ang acupuncture? Acupuncture ng bulag. Hindi ko pa narinig yan. Hindi ba't gumagamit ka ng tainga para tanungin ang mga puntos? Mukhang sumuko na ang Zhang family. Kumuha ng bata para magpanggap. Bumaba ka na, kapatid. Hihingi ako ng tawad kay lolo para palitan ka. Anong nangyari? Maliit na bulag. Natatakot ka. Nabigla ka. Hindi ka makagalaw. Bumaba ka na. Nagpapanggap ka lang. Nagdadala lang ng tawanan. Ay, bata. Kung hindi mo kaya, sumuko ka na. Walang kahihiyan. Walang kahihiyan. Mali ang direksyon mo, bata. Ikaw ay isang tanso. Nasa likod mo ako. Mga pangyayari sa nakaraan, ngayon nag-uma pa. Ang batas ng langit ay maliwanag. Ang gantimpala ay tiyak. Ngayon, ako'y kumakatawan sa langit upang magpataw ng parusa. Malinis at matuwid na tahanan.
Ibangon muli ang aking bantog na medikal na angkan. Ang batang ito'y may matatag na kalooban. Sa gitna ng ganitong ingay, kaya niyang pumasok sa pagninilay. Tingnan mo, ang kanyang aura ay nagsimulang magbago. Ito ba talaga siya? Tumingin sa siyam na langit. Malinaw ang pinagmulan. Ang buhay at kamatayan ay ilusyon. Ako ay isang Diyos sa mundo. Sa paghahawak ng kalawakan at lupa, isang iglap na tanong sa langit. 10 siklo ng tanong sa langit. Umalis na. Ito ba ay, ayon sa mga aklat na nakasulat, 10 siklo ng tanong sa langit, imposible. Ito ay ang dakilang lolo ng medisina, na nag-iwan ng pinakamataas na aral. Sa loob ng 100 taon, walang makapagninilay sa kanyang daan ang Zhang. Walang isang Zhang ang makakaalam ng kanyang daan. Isang batang 8 taong gulang, na napadpad sa labas. Paano niya malalaman? Sandali. 1000 taon ng pagbuo ng elixir. Sulatin ng ninuno. Tanong kay langit, siyam na karayom. Hindi ba siya ay? Kaya niyang batasin ang tanso. 3 dakilang doktor. Nagsusumikap ng buong lakas. Pwede lang niyang itusok ng kalahating pulgada. Paano niya magagawa? Hindi niya inakalang ang aking 13 na tinik sa pinto ng Diablo ay naging napakalakas na. Nakayang batasin ang tansong tao. Kapangyarihan ng bigating ate. Kapag lumabas ang 13 na tinik sa pinto ng Diablo, walang makakatalo sa medisina at sining ng Daksha. Ngayon, ang nakatatandang kapatid na babae ay tiyak na ipapakita sa mga tao ng Waksha kung ano talaga ang tunay na landas ng medisina. Ako si Luo Yun, na kumakatawan sa silangang Japan upang hamanin ang karayom na ito ay ang hamon. Sino ang may lakas na makipaglaban? Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko, pero 4 na puntos lang ang naabot ko. Siya naman, kayang tumagos ng diretso. Napakabagsik ng lakas niya. Wala akong laban sa kanya. Ang lakas ng babaeng ito ay lampas sa kanyang mga kapantay. Kahit na tayong lahat, lumaban ang matandang lalaki. Mukhang mahirap manalo. Hindi ko inasahan na ang mga demonyo ng silangang Japan ay makakapagbuo ng ganitong tao. Mukhang maiiwasan ko ang kahihiyan ng medisina ng Daksha. Mukhang siya lang ang nakalipas na gabi. Ang isang Diyos na may kapangyarihang lampas langit. Pero yung Diyos na iyon, mahihirapan kang mahanap ang bakas. Anong gagawin natin ngayon? Wala na bang sino mang doktor sa Daksha? Kung walang gustong makipaglaban, sino ang magiging kampyon sa malaking paligsahan ng tradisyong medikal? Ito ang pintuan ng mga multo sa silangan. Pinuno. Karapat dapat ka ba? Pinuno. Karapat dapat ka ba? Sino ka? Biyolohiyang banal Zhang. Zhang Wuyong. Yung tanso ay tinamaan ng aking lumilipad na karayom. Kayo ay nagkataon lang na nandyan. Talagang napasama ka pa. Ikaw lang. Isang bulag na nakadurog sa tanso. Talagang nagmamalaki ka. Walang takot na masaktan ang dila. Talagang nakakahiya. Bakit hindi ka pa bumababa? Maliit na cute na hindi makasampa. Sa harap ng kaaway. Bakit kayo ganyan? Nang aapoy sa sariling tao. Ano na lang ang natira sa dangal ng pamilyang Zhang? PFFT. Sino ba ang kakilala mo? Siya, yung maliit na cutie mula sa probinsya. Ikaw. Isang babaeng walang ginawa kundi kumain at uminom ng libre. Kung hindi lang naging malambing si Lolo, matagal na sana siyang nadiskubre sa panlilinlang sa gamot. Dapat kayong, 2 cute na bata, palayasin sa tahanan ng Zhang. Oh, talaga. Ang mga mata mo, nakikita mo. Hindi ka bulag. Walang silbi, talagang nakikita mo na. Ang galing naman, hindi siya bulag. Noong nakapikit siya dati, siguro nagmamaster siya ng ganito. Ang galing. Ang galing talaga. Hindi ko pa nga nakita yung galing sa medisina na ito. Nakikipag-away ang mga aso. Nakakatuwa talaga. Kayo lahat, walang oras para sa'yo. Sayang lang ang oras. Napatunayan ko na kayong lahat. Ang pinakamagaling sa paligsahan na ito ay ako. Ang medisina ng dakilang siya ay matagal nang nalugmok.
Ngayon, ako sa silangang dagat, ang tunay na tagapagmana ng medisina. Sobrang kapal ng mukha, huwag mong insultuhan ang aming dakilang siya na medisina. Ikaw, maliit na silangang dagat, hindi ka karapat-dapat na tawaging tunay na medisina. Itong walang silbing kaibigan ay nagsasabing siya ang nakatalo sa tanso. Si Ginang Luo yun, namumuhay na naniniwala na ito ay kanyang tagumpay. Dahil pareho silang may kanya-kanyang sinasabi. Ang resulta ng laban na ito ay tiyak na may pagdududa. Mas mabuti pang maglaban muli sa harap ng lahat. Tama si kapatid Son. Hindi ako naniniwala na ang maliit na pintuan ng mga Hapon ay makakatalo sa akin sa mga paraan ng medisinang Daksha. Ito ay may kinalaman sa karangalan ng medisina. Kailangan nating labanan ito ng malinaw ngayon. At gusto kong makita kung ano pang kakayahan meron kayo. Lolo, dalawang nakatatandang tao. Hayaan niyo akong lumaban sa laban na ito. Kailangan nilang makita kung ano ang tunay na kaalaman ng mga manggagamot. Umalis ka na. Sa laban na ito, si Wuyong ang lalaban. Bakit naman? Ako ang tunay na apo ng Zhang. Ako ang kabataan ng bagong henerasyon na kinikilala bilang. At siya ay isa lamang na bagong tanggalan ng pambalot ng kahihiyan. Walang modo. Ako ang nagpasya. Kailan ka nagkaroon ng karapatan na magtanong? Huwag kang magmalaki. Parusa ng pamilya. Babaeng mula sa silangan. Sobrang mayabang. Handa ang pamilya Son na lumaban upang bigyang diin ang katotohanan ng medisina ng Daksha. Handa rin ang pamilya Ha na makipaglaban. Mga tanga at baliw. Kahit na lahat kayo ay sumugod, hindi pa rin kayo makakalaban sa nakatatandang kapatid na babae. Sa harap ng nakatatandang kapatid na babae, kayo ay isang grupo ng mga walang kwentang tao. Mga Ginoo, huwag mag-alala. Dahil may kontrobersya sa unang laro, simulan na natin ang ikalawang laro. Labanan ng mga dalubhasa. Ito ay espesyalidad ng pamilyang Hua. Ito ang kanilang natatanging kakayahan. Mukhang sa laban na ito, kailangan natin si Hua Chen. Tama. Ayon sa sinasabi, si Hua Chen ay talagang nakakuha ng tunay na kaalaman mula kay Ginoong Hua. Kaya niyang ibalik sa ayos ang 36 na mahihirap na buto. Kailangan muling ayusin ang lugar ng laban. Pakiusap, lumipat kayo. Walang silbi. Ang laban na ito ay tungkol sa kapakanan at kaligtasan ng Zhang family. Alam ni Lolo na magaling ka. Siguradong mananalo tayo sa laban na ito. Kung mananalo ako, panalo na tayo. Hindi lang ako mananalo. Sa malaking laban na ito, mas lalo pang dadalhin ang Zhang family. Muling maibabalik sa tuktok ng medisina sa mainland. Pero may isang kondisyon ako. Kung may kondisyon ka, sabihin mo lang. Tiyak na matutugunan ni Lolo ang hinihingi mo. Ang susunod na pinuno ng pamilya Zhang. Kailangan ay, ikaw ang pwedeng. Hindi, si Zhang Xiangwan. Walang hiya. Ako ay mula sa isang pamilya ng mga manggagamot sa loob ng 1,000 taon. Ang posisyon ng pinuno ng pamilya ay hindi maaaring ipagkatiwala sa iyo. Isang batang walang muwang na nakikialam. Tama. Ang aking anak ang tunay na apo ng pangunahing pamilya. Ang posisyon ng pinuno ng pamilya ay kanya, Lolo. Sinasabi ko na hindi mo dapat masyadong palakasin siya. Tingnan mo, ngayon siya na ang nagiging matigas. Maging utusan ka na. Hindi ko kaya. Paano ako magiging pinuno ng pamilya? Matapos umalis ng mga magulang, ikaw ang nagpanatili sa pundasyon ng ikalawang bahay. Ikaw ang hindi kailanman umalis sa akin. Ang tibay at malasakit na ito ay siyang labis na kinakailangan ng Zhang pamilya ngayon. Ang posisyon ng pinuno ng pamilya ay para lamang sa iyo. Naniniwala ako sa iyo, ate. Hindi kayo sang-ayon. Ano ba yung kalokohan mo? At nagsusumamo pang samampo sa akin. Sige. Magdadagdag pa ako ng isa. Ikaw na ang bahala. Pagkatapos ng malaking paligsahan, lahat ng ari-arian ng malaking bahay, ibalik sa ikalawang bahay, at saka, gusto ko silang tatlo. Sa harap ng Zhang Family Ancestral Hall, sa aking yumaong mga magulang, sa aking kapatid na si Zhang Xiangwan, magpatira pa at umamin. Magsisi kayo sa mga taon ninyong ginawa, pang-aapi at pag-uusig sa ikalawang bahay. Dalawang cute na bata na walang mga magulang. Sobrang taas ng iyong hangin Bolang bulag. Ngayon, bibigyan kita ng aral. Mukhang hindi mo alam kung gaano kataas ang langit at gaano kalalim ang lupa. Sige, susundin kita. Tatay. Kung kaya mong pigilan ang unos at manalo sa malaking laban, sundin mo ang sinabi mo. Walang silbi. Gabi-gabi. Nandito, sa hinaharap. Alagaan mo ang sarili mo ng mabuti.
Alagaan mo ang kapatid mo. Kailangan ng pamilya. Kaya mo yan, Ma. Nurse. Ma. Pa. Ulila na walang ama at ina. Hindi karapat-dapat na mag-aral ng medisina. Ihagis mo ang mga bagay na ito, palabas. Nakatayo dito. Nagdudulot ng dumi sa mga mata ng ating mga ninuno. Dahil ako si Zhang Zongjing, na gumagamit ng katawan na ito, at tumanggap ng ganitong kapalaran, kaya't ang ugnayang ito ng dugo, tinatanggap ko na, itong pinakamalapit na kapatid na babae, ako'y magtatanggol, tungkol sa mga dati, na nang api sa atin. Isa man sila. Tiyak na sila'y aking papanagutin. Pambansang kompetisyon ng mga doktor, ikalawang laban. Pagtutuwid ng buto, ang mga patakaran ay ganito. 3 pasyente, iba-iba ang mga sintomas. Kailangang sumali, sa pinakamaikling oras, para sa isa sa kanila, pag-aayos ng buto. Sa aming mga kamay, magkakasamang hatol, ang mas magaling, mananalo. Ang pamamaraang pang-ayos ng buto ng pamilya Hua ay tunay na kakaiba. Siguradong mapapagaling nito ang sakit. Si Ginoong Hua Chen ay tunay na mahusay. Tunay na paraan ni Old Master Hua. Mukhang sa pagkakataong ito, sigurado na. Mag-relax ka, sandali lang. Nababahala ang puso. Nagmamadali sa pamamaraan. Ang mayabang na sundalo ay talo. Ang braso ko. Katatapos lang may tumama sa pulso ko. Dahil dito, nagkamali ako. Buto ng braso ng pasyente. Hindi lang nagkaroon ng pangalawang dislokasyon, kundi nagkaroon pa ng bali sa buto. Lalong lumala ang sugat. Hua Chen, ikaw, totoo ang sinasabi ko. Ito. Talagang aksidente ito. Anong nangyari? Itong anak ng Hua pamilya ay hindi sinasadyang nasaktan ang tao. Ito ay isang malaking insidente. Ito ang sinasabi ninyong mga kilalang pamilya ng Daksha. Ito ang ipinagmamalaki ninyo. Ang natatanging kaalaman sa pag-aayos ng buto, hindi pa nga kayang ayusin ang ganitong simpleng dislokasyon. Paano pa ang pasyente, sugat sa sugat? Talagang nagbigay ito sa akin ng bagong pananaw. Mga daga na nagtatago at lumalabas. Mukhang kailangan pa kayong makita kung ano talaga ang tamang pamamaraan ng pag-aayos ng buto. Sige na. Sige na, talagang hindi na masakit. Naibalik na ang pagkakadislocate ng bukong-bukong ng pasyente. Pinto ng mga demonyo sa silangan. Epektibo ang resulta. Oras na ginugol. 3 segundo. Mahal na mahal. Lahat ay cute. Walang kayang lumaban. Ang medisinang Daksha ay matagal nang nalugmok. Puro pangalan na lang. Mula ngayon, ang tunay na medisina ay sa amin sa Silangang Japan. Kami sa Silangang Japan ay may kapangyarihan. Ay ang ika. Itaas na. Ipinadala sa grupong ito. Mga palakas sa ilalim ng balon. Napaka-absurd. Sobra na ang pang-aapi. Ang aming medisina sa Daksha ay hindi papayag na kayo, mga pirata ng silangang dahon, na magpahiya. Napakawalang kakayahan at galit. Ang mga salita sa plaka.
ay dapat ninyong maunawaan ng mabuti. Ako'y nagtatago sa silangan sa loob ng 100 taon. Upang sa araw na ito, ay pangako na kayo. Ay aking tatapakan. Matapos ang malaking laban ngayon, dapat na ibigay sa akin ang pangalan ng Zhang na biyenan ng medisina, at mapunta na ito sa aking mga kamay. Sino pa ba? Biyenan ng medisina. Karapat-dapat ka ba, bata ng Zhang? Bakit ka nandyan? Hindi pa ba sapat ang gulo? Iyan ay isang pressure point sa leeg, lalo na ang pagsubok sa teknik. Ikaw, isang batang walang alam. Magsimula ka nang umalis. Kung matatalo tayo sa laban na ito, ang ating medisinang daksha ay mawawalay sa kahihiyan. Kaya mo bang dalhin ang responsibilidad na ito? Huwag kayong magpapaloko sa kanya. Ang pangalan niya ay Zhang Wuyong. 7 taon siyang bulag sa bukirin. Katatapos lang niya ngayon, tanggalin ang kanyang piring. Isang taong bulag sa loob ng 7 taon. Ano bang alam niya tungkol sa pag-aayos ng buto? Hindi niya nga matukoy ang dugo. Tama. Ang batang ito ay may masamang balak. Malinaw na nais niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang makuha ang atensyon ng lahat at tuluyang sirain ang medisinang daksha patungo sa isang walang katapusang kapahamakan. Siya, gusto niyang lahat. Maging mga makasalanan magpakailan pa man. Anak, huwag kang pupunta. Alam ko. Gusto mong ipagmalaki ang pamilya Zhang, pero hindi ito katulad ng dati, dahil ito ay tungkol sa buong, ang dangal ng Daksha Medical Path. Kung sakaling magkamali, maging ikaw ay magiging isang makasalanan sa buong panahon. Ayaw ng ate na makita ka na ganyan. Uuwi na tayo. Sige ba, palayasin mo siya. Itong bata ay kayang harapin ang ganitong maraming tao nang hindi natatakot. Kahit na anong ingay, hindi siya magpapakita ng kaba. Ganito kalakas ang kanyang kontrol sa sarili. Talagang ikinahihiya ako sa lakas ng kanyang loob. Hindi ito peke. Ito ay tunay na katatagan. Naalala niyo ba? Ang napakalawak na presensya kagabi. At ang diwa na lumalabas ngayon, na tila kapareho nito. Napaka-similar nga. Kapatid. Talaga bang handa ka ng kumilos? Oo. Naniniwala ako sa'yo. Ako si Zhang Xiangwan, gamit ang buhay ko, para ay endorso si Zhang Wuyong. Wuyong. Kung desidido ka na. Sige, pumunta ka na. Lolo at ang buong pamilya namin, Zhang. Suportado namin kayo. Kayo lahat, magpakatatag kayo, dahil may nagmamalasakit na lumalaban. Kami. Baka pwede naming bigyan siya ng pagkakataon. Maganda iyon. Napakamahalagang panahon. Gumawa ng mga pambihirang bagay. Ako. Nais kong gamitin ang pangalan ng pamilyang gamot upang garantiyahan ang batang ito. Tama. Pumunta siya doon. Hindi ba't gusto niyang gamutin ang kanyang leeg? Gusto niyang gamutin iyon, na may sira na ang mga buto. Talagang baliw. Dahil sa pagkakamali ni Hua Chen, nagdulot ng mas malalang pinsala, na 10 beses na mas mahirap kaysa dati. Kahit si Lao Yezihua, walang katiyakan sa bagay na ito. Isa siyang bata, naglalaro, para mo nang kinukuha ang buhay ng pasyente, sa aming dakilang daan ng medisina, para lang itago ang aming dangal. Sige na. Tunay na hindi na masakit. Banal na doktor. Ito ay ang banal na doktor na nasa mundo. Nakakagalaw na ako. Hindi na sumasakit ang leeg ko. Diyos ko. Ito ay talagang himala sa medisina. Salamat sa biyaya ng banal na doktor ng Zhang. Nagpakita ang mga ninuno. Nagpakita na ang mga ninuno. Kapatid, alam kong kaya mo yan. Hindi. Imposible. Ito ay tiyak na isang ilusyon. Isang bulag na galing sa bundok. Ito. Paano pwedeng mangyari to? Siguradong gumamit siya ng ilang masamang paraan. Baka itong 2 tao ay mga tauhan lang na pinadala ng kanilang pangalawang pamilya.
Nagniningning ang gintong liwanag. Biglang gumagaling ang sugat. Ito ay isang estado sa kasaysayan ng medisina. Ako ay nagmamay-ari ng medisina ng 60 taon. Ngayon ko lang nalaman kung ano ang mas mataas pa sa langit. Hindi ba tayo nananaginip? Ito ay mahika, di ba? Nakikita mo ba? Ito ang tunay na kakayahan. Imposible, kahit na guro. Hindi ito maaaring mangyari ng ganito kabilis. Panalo o talo, hindi pa tiyak. Narito ang banal na doktor. Hindi ito posible, hindi ito posible. Sino ka ba talaga? Ano iyon kanina? Parang may nakita akong sinag ng liwanag. Bakit biglang damyugo ang taong nakaitim? Gintong liwanag na nagtatanggol. Sabi sa mga sinaunang aklat, ang medisina ay sagrado. Mga kabutihan ang nagtatanggol. Ang masasamang espiritu ay umatras. Ngunit ngayon, nakita ko ito ng aking sariling mata. Yung anino. Berde ang damit. Ang anyo na iyon ay katulad ng sa inaalay sa Diyos ng medisina sa tahanan ng Zhang. Walang anuman, okay ka lang ba? Nagpakita ang ating ninuno. Ang mga ilusyon ay pawang kasinungalingan. Ito ay ang mahika ni Zhang Wuyong. Tama, tama. Lahat ng ito ay mga tricks ng mundo ng mga bayani. Tama, tama. Ang pagpapanggap at mga kalokohan ay nagpapabilis lamang sa tatlo. Ito ay tiyak na masamang sining. Si Zhang Wuyong ay nagpagaling sa 2 pasyente. Nabawi ang naputol na braso. Pagbabalik ng leeg. Mahusay na resulta. Oras na ginugol. 0.5 segundo. Magaling. 0.5 segundo, pambihirang kakayahan. Ito ay sa tunay na manggagamot ng mundo. Sa larong ito, si Zhang Wuyong ang nanalo. Sandali lang. Sandali lang. Sining ng pag-aayos ng buto. Nakatuon sa matatag na epekto. Paano maaring itakda ang panalo o talo batay sa bilis? Baka pansamantala lang ang pagkakaayos niya. Maaari itong bumalik mamaya. Ginang. Luo yun. 2 pasyente ay ganap ng gumaling. Makakagalaw ng normal. Paano mo magagawa ang ganitong kalokohan? Kahit na magkalokohan pa ako, anong pakialam mo? Alam mo ba? Sino talaga ang pangunahing sponsor sa malaking kompetisyon ng tradisyong medikal? Sino ang tunay na may-ari sa likod nito? Ito ay ang Huanyo Technology. Huanyo Teknolohiya. Ito ang pinakamalaki sa abroad. Giganteng biotech. Tama, sabi nila ang yaman ay umaabot na sa trilyon. At hawak pa nila ang maraming nangungunang medical na resources. Sabi nila, palagi nilang gustong buksan ang merkado ng Daksha. Hindi ba't ang sponsor na ito ng Goyi University ay para buksan ang merkado ng Daksha? Ito ang iniharap na liham ng katapatan. Tama. Ako ang tagapagtatag ng Huanyo Technology. Ako rin. Ay pinigilan ng inyong banal na medisina, ang Zhang family, sa loob ng 1,000 taon. Ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Lin, Lin Shuya. Lin Shuya. Ikaw pala. Sa loob ng 1,000 taon, ang pamilya Zhang nyo ay umaasa sa pamana ng banal na doktor. Palagi nilang pinapahirap sa pamilya namin, ang Lin. Bakit nga ba? Kami sa Lin, may kakayahan sa pag-obserba at pagtatanong. Ano ang hindi namin kayang gawin kumpara sa inyo sa Zhang? Dahil sa ninuno ng inyong Zhang, na si Zhang Zongjing. Upang malampasan ang Zhang. At maging pinakamagaling na pamilya ng tradisyonal na medisina sa mundo. Matagal na kaming nagtiis sa Lin. Naghahanap ng kapayapaan sa pangalan. Ano kung makiisa sa kanlurang medisina? Ano kung makipagtulungan sa mga demonyo ng silangan? Ang kasaysayan ay palaging isinusulat ng mga nagwagi. Ngayon, ako si Lin Ziyai, bumalik na. Nais kong samantalahin ang pagkakataon ng pambansang medisina, upang unti-unting ibagsak kayo, ang nakasarang Zhang family, at ang inyong mga palagay sa sarili. Tanda ng mangkakatang mediko. Ganap na pinalayas sa larangan ng medisina. Ikaw, rebelding Daksha. Nakikipagsabuatan sa mga dayuhan. Nagdadala ng kaguluhan sa pinagmulan ng ating lahi. Nakikipagsabuatan. Ito ay tinatawag na malakas na pagtutulungan. Walang maaasahan sa pamilya Zhang. Nakatakdang magwakas ang kapalaran. Ginoong Li. Dapat nang ipagpatuloy ang laban, di ba? Pantay ang 2 laro. Ayon sa mga patakaran. Sa ikatlong laro, ang pagsusuri ang magtatakda ng panalo.
Ang manggagamot ay nagailigtas at tumutulong sa sugat. Ito ang huling pagsusulit. Sila ay tinamaan ng kakaibang lason, nasa bingit ng kamatayan, sa loob ng isang insenso. Sino ang makakaalis ng lason muna? Siya ang magiging huling nagwagi. Ang pulso ay magulo, parang lason pero hindi lason. Ito ay hindi pa nakikita. Mukha siyang napakaputla, malabo ang mga mata. Saan ako magsisimula? Ito ang gamot na nilikha ng aming One Yu Brute na masusing pinag-aralan upang labanan ng lason. Ito. Pati ba naman ang batang Zhang ay sumuko na. Nais ng langit na wasakin ang medisinang Daksha. Nagawa ni Lin Ziyuyain na pagalingin ang lahat ng pasyente. Ipinahayag ko. Sandali lang. Ang mga taong ito ay hindi may sakit, kundi nalason. Ang naglagay ng lason ay ang Wanyo Technology. Zhang Wuyong, nagwawala ka ba? Nakatutok na ang lahat sa pamilya Zhang. Ikaw pa ang nag-aalok ng patalim sa kanila, bata. Huwag mong itulak ang pamilya Zhang. Papuntang apoy. Talagang nagdadala ka ng gulo. Wuyong, ganito ba ang sinasabi mo? Kailangan may kumpiyansa ka talaga. Bukod sa takot at pag-aatubili. Anong pa ang ginagawa ninyo? Nagsasalita ng walang pag-iisip. Ang halaga ng Universal Technology ay trilyon. Kilala sa buong mundo. Hindi ninyo pwedeng basta-basta Sir On. Unang maglagay ng lason, saka magpapagaling. Gumawa ng ilusyon ng Diyos na gamot. Isinasagawa ang ganitong panlilinlang at pagnanakaw ng pangalan. Talagang hindi karapat-dapat ang pamilya Lin. Sa daan ng medisina ng Daksha, kailangan may ebidensya ang sinasabi. Ang mga kahihinatnan ng paninirang puri sa Wanyo Technology. Kaya mo bang harapin ito kasama ang Zhang na nasa likod mo? Kaya mo bang tiisin? 2. Kamakailan ba ay pumunta sa mga pasilidad ng medikal ng Wanyo Technology? Mayroon, kakapunta ko lang noong nakaraang linggo. Kakatapos ko lang mag-discharge mula roon. Talagang hindi ka panipaniwala, kaya pala lahat ng ito ay isang balak ninyo. Pusong makatawid ng doktor. Kayo. Sinasalungat ninyo ang daan ng medisina. Lin Ziyuyain, anong masasabi mo? Bata, sa mga salitang ito mo lang. Nais mong gumuho ako sa napakaraming imperyo sa mundo. Ang marunong makilala sa panahon ay tunay na henyo. Ngayon, yumuko ka at aminin ang kasalanan. Maaaring maibibigay ko pa ang isang pagkain para sa pamilya ni Zhang. Ito ang aking sagot. Ako si Zhang Wuyong, nangangakong. Dadalhin ko ang Zhang pabalik sa tuktok ng medisina sa kontinente. At ikaw, Lin Ziyuyain. Para sa sariling interes, nakalimutan ang mga ninuno, walang pakialam kahit ang kapwa ay maging gamot. Ang sining medikal ng pamilya Lin ay matagal ng bulok mula sa ugat. Hindi ka karapat-dapat maging doktor, lalo na hindi karapat-dapat para sa mga anak ng waksya. Mga ginoo, ano ang medisina? Basta't magreseta at magbigay ng gamot, uminom ng gamot sa sakit ng ulo, uminom ng gamot sa sakit ng paa. Ito ang mababang antas ng medisina na kayang maramdaman ang pagdurusa ng pasyente at maalis ang sakit at alagaan ang kanyang isip. Ito ang tradisyonal na medisina ng China at ang pagbibigay ng tulong sa mundo upang mapanatili ang kaayusan sa mundo at protektahan ng bayan gamit ang malasakit. Ang ganitong uri ay ang pinakamagaling na doktor. Ang mababang doktor ay nagpapagaling ng sakit. Ang gitnang doktor ay nagpapagaling ng tao. Ang pinakamagaling na doktor ay nagpapagaling ng bansa. Ang mga pinakamagaling na doktor dapat ay tumulong sa mga tao at ipagtanggol ang bansa kahit nasa gitna ng apoy at tubig. Ano ang ikatatakot sa kapalaran? Kung ito ay makabubuti sa bansa, hindi ba't hindi dapat iwasan ang kapalaran? Ito ang aking pagiging mediko, si Zhang. Pamanang kaluluwa ng libo-libong taon ay daan na dapat tahakin ng mga anak ng Zhang na ipinanganak upang isakatuparan. Ang aming pamilya ng Zhang ay ipinanganak para dito. Maging mahusay na doktor. Zhang Wuyong. Biyaya ng mga ninuno. Tulungan ng langit ang aming pamilya ng Zhang. Zhang Wuyong.
Ayon sa desisyon. Ikatlong eksena, pagsusuri. Zhang Wuyong, nakita ang sanhi ng sakit, malinaw na pag-unawa sa tama at mali, mas higit pang pagpapakita ng layunin ng mahusay na doktor. Ang larong ito. Si Zhang Wuyong ang nanalo, sa kasalukuyang pambansang kompetisyon sa medisina, ang nagwagi ay ang banal na Dr. Zhang. Ayos. Maliit na masamang bata, masama ka, malaking bagay ito, tayo. Tingnan natin. Ang kwento ng banal na doktor, trilyong yaman, direktang tumutok sa kontrol ng teknolohiya ng mundo. Pinaandar ang mga paligsahan sa medisina sa pamamagitan ng pagbabago ng mga kagamitan sa paligsahan, na nagdulot ng malaking gulo sa larangan ng tradisyonal na medisina. Kailangan nating mag-isip, ginagamit nila ang modernong lason upang sirain ang tradisyonal na medisina, at ginawang sag-alan ang larangan ng pagtulong sa tao. Noong ika-19 ng Nobyembre, isang hindi nagpapakilalang direktor nakalahok sa pambansang kompetisyon sa tradisyonal na kasanayan ng medisina. Bilang resulta, ang kanilang mga kamay ay pumasok na sa pambansang mga kaganapan sa tradisyonal na medisina at lokal na mga kompetisyon sa kasanayan. Saan man, ang mga kabayo ay naglalakbay sa patag para kumita ng pera sa anumang paraan. 0619. Nakakatakot, saan man, ang mga kabayo ay naglalakbay sa patag para kumita ng pera sa anumang paraan. 0619. Napaka nakakatakot, para kumita ng pera, anuman ang paraan. Saan man, ang mga kabayo ay naglalakbay sa patag, para kumita ng pera, anuman ang paraan. Tanggihan ang Wanyo Technology. Suportahan si Zhang Wuyong. Bata, bayani, hindi na naniniwala. Basura. Lahat ay basura. Zhang Wuyong. Ako. Gagawin kong masira ang iyong reputasyon. Ipahiya mo siya. Gusto kong bawat salitang sinabi niya. Naging walang kabuluhan ng mga salita. O Diyos. O lupa. Si Zhang Wuyong, ang bunso ng pamilya Zhang, ay nagdudulot ng kapahamakan sa aking pamilya. Saksi ang buong internet. Narito na, si Zhang, ang bunso ng pamilya ng mga mediko, gumagamit 1,234,567,891,011 ay nag-follow. Online na pagpatay. Ano ito? Hindi ito pagpapagaling. Ito ay malinaw na paglipol ng pamilya. Telepono 234,567,871,111 ay nag-follow. Humihingi ng pagpapakalat, humihingi ng pag-share. Makakatanggap ng paalala sa susunod na live stream. Hayaan ang mamamatay tao na ito. Walang takasan. Tatay, buksan mo ang mata mo at tingnan. Tatay. Nanay. Ang pagkakamali mo, nanay. Asawa. Asawa. Anak ko, anak ko. Zhang Wuyong, ikaw ang nagdulot ng kapahamakan sa buong pamilya ko. Ikaw, isang walang kwentang manggamot na walang puso. Ibalik mo ang buhay ko. Nakita ng lahat, di ba? Isang batang 7 taong gulang, ang nagsusubok manggamot at magtanong. Isang gamot lang, 3 nasira, 10 tao ang pamilya nila. Hindi ito isang tagapagmana ng medisina. Ito ay isang mamamatay tao. Diyos ko, buong pamilya nila ay pumanaw na. Ang terrifying. Hindi siya isang doktor, kundi isang mamatay tao. Dapat itong parusahan ng mabuti. Suportahan ang mga karapatan. Napakagaling ng galaw mo, kapatid. Si Zhang Wuyong ngayon ay hindi na maaalis ang kanyang pagkakasala kahit na lamusong sa Huanghe. Ito pa lamang ang simula. Tingnan natin kung paano siya matatapos. Tingnan mo. Tingnan mo ang ginawa mo. Ilang araw ka palang bumalik, at nagdulot ka na ng ganitong gulo. Nagsasalita ka ng walang katotohanan. Walang silbi, hindi ka naman nagpagaling sa amin. Gusto mo pang magtanggi. Kahapon ng hapon, siya mismo ang nagbigay sa amin. Tiningnan ang sakit, sinuri ang pulso, inireset ang gamot, kinuha ang gamot, ininom. Tayo ay gumagawa ng kasalanan. Isang pamilya ng 4, nawala na lahat. Oo nga. Ang pamilya ng mga doktor, paano nila magagawa ang ganitong bagay?
Sobrang nakakaloko talaga. Itong papel na ito ay walang silbi. Hindi ba't sinabi noong nakaraang araw? Ang Huanyo Technology ang nagbigay ng lason sa pasyente. Yun ba ang tao? Sa ngayon, mukhang isa lang siyang manggamot na walang kakayahan. Ang mga sinabi niya, hindi rin naman lahat ay mapagkakatiwalaan. Tama. Sa tingin ko, ito ay para sa kasikatan at publicity. Sadyang pinagsisiraan. Bakit ka umiiyak? Kaya kung iligtas. 3 tao na ang namatay. Paano mo pa sila ililigtas? Ikaw, walang silbi, manloloko. Maaari kong gawin silang mabuhay ng 3 beses. Maaari kong gawin silang mabuhay ng 3 beses. Sinungaling. Mabuhay ng 3 beses. Baka siya'y nababaliw. Patay na ang tao, paano pa siya mabubuhay? Ang kapal ng mukha mo. Sobrang laki ng sinasabi mo. Tama. Mga kaibigan, narinig niyo ba? Itong maliit na bulag ng Zhang. Sinasabi niyang may pangatlong pagkakataon. Sobrang mali naman ito. Para tayong ginagago niya. Lahat, ilabas ang manloloko. Ilagay sa pampublikong screen. Akala niya sino siya? Isang malaking Diyos. Muling mabuhay ng 3 beses. Itong kabataan. Hindi alam ang kanyang kalagayan. Ito ay nagiging 3 beses na kalokohan. Tingnan mong mabuti. Ito ay sertipiko ng 3 namatay na ibinigay ng ospital. Itim sa puti. Matibay na ebidensya. Magbigay ng opinyon, mga kaibigan. Kami ay isang pamilya na may 4 na tao, na pinabayaan ng pamilya Zhang, nang walang silbi na Zhang, Street San. Ngayon ay, gusto kong makuha ang hustisya. Gusto kong ang Zhang family, magbayad sa akin ng 1 bilyon. At saka, si Zhang Wuyong ay tuluyang umatras sa larangan ng medisina. Kung hindi, hindi na siya magpapagaling. Supporters ng karapatang pantao, ay block ang mga comment. Sama-sama nating ipaglaban ang taong ito. Humingi tayo ng hustisya. Dapat magbayad ng danyos. Tama. Ganitong uri ng doktor. Dapat palaging ipagbawal ang pag-practice. Kung hindi magbibigay ng paliwanag ang pamilya Zhang ngayon. Hindi pa tapos ang usaping ito. Hindi pa tapos ito. Lolo, ano pa ang hinihintay mo? Siyang nagdala ng gulo itong malas na tao. Agad siyang itaboy sa pamilya Zhang. At humingi ng tawad sa publiko. Kailangan nating mapawi ang galit ng bayan. Ama. Tama ang sinabi ni Kai, para sa marangal na reputasyon ng Zhang pamilya sa loob ng 1000 taon. Kailangan nating gumawa ng matinding hakbang. Tama. Kailangan bang isakripisyo ang buong Zhang pamilya para sa isang maliit na masamang tao? Para lang sa kanya. Naniniwala akong walang silbi. Siyempre, siya ay inakusahan ng mali. Ang mga patunay ng 3 pagkamatay ay nandito na. Patay na ang taong ito ng 3 beses. Nandito pa rin siya na iniiwasan ang responsibilidad. Sa tingin ko, ang pamilya Zhang ay ayaw talagang umamin. Tama nga. Mga tol, narinig niyo na ba? Sinasabing ang Zhang pamilya ay magtatago sa salarin sa pagpatay. Parang palakas sa ilalim ng balon. Paano nila malalaman kung gaano kalawak ang mundo? Kung bahagyang makikialam ako, maaari kong buhayin muli ang kanilang kaluluwa. 3 beses na muling mabubuhay. Mga kaibigan, ang kapal ng sinasabi niya. Halos naniwala na ako. Maging saksi tayong lahat, kung hindi niya may salba. Hindi lang ako hihingi sa Zhang family, ng 100 milyon. Kailangan ko rin si Zhang Wuyong, magbayad ng kasalanan. Malapit na ang katapusan. Nandito ka pa rin, nagkukunwaring espiritu. Humihikab. Ituloy mo lang ang paghihikab. Tingnan ko kung hanggang kailan ka magpapanggap. Mobile user 1,234,567,891,011. Follow ang host, sa susunod na live ay mana-notify ka. Bumangon na muli sa 3 pagkakataon. Akala niya nagpipil siya ng drama. Hihintayin niyang mapahiya siya ng harapan. Sa tingin ko, anong mukha pa ang natitira sa Zhang family? Para makatatag sa larangan ng medisina dito. Pero naaalala mo pa ba, yung ating dating pangako? Kung magagawang kong iligtas ang mga taong ito, kaya, gusto mo ang aking malaking ari-arian, at gusto mo kaming lumuhad at humingi ng tawad, tama ba? Mga kaibigan, may malaking balita na naman. Live mula sa Zhang family, ni Zhang. Ayos lang. Kung maibabalik mo ang buhay ng mga 3 tao na ito. Ako si Zhang Yukai, kumakatawan sa malaking pamilya. Sa iyo at kay Zhang Xiangwen, ay magla-live at luluhod upang humingi ng tawad, at iaabot ang lahat ng ari-arian ng 2 kamay.
Kung hindi mo sila maibabalik sa buhay, ikaw at si Zhang Xiangwen, umalis ka na agad sa Zhang family. Hinding-hindi ka na makakabalik. Ikaw, may lakas ka bang harapin? Bakit hindi? Ang langit ay maliwanag. Ang karma ay hindi nagkakamali. Simula nang muling ipanganak ang banal na ito, sa pamamagitan ng tamang pangalan ng medisina, nakatanggap ng walang hanggang biyaya at pagpapala. Ngayon, ang kanyang pag-unlad ay muling bumalik sa antas ng siyam na palapag na perpektong estado. Malapit nang umakyat, isang hakbang na lang ang kulang. Ngayon, gamit ang ganitong paraan, sisimulan ko ang 3 beses na muling pagkabuhay. Takutin ang masasamang tao, parusahan ang mga taksil, linisin ang mga pintuan, tapusin ang mga alalahanin, hintayin ang tamang panahon ng kabutihan. Doon ako. Magiging Diyos sa aking paglipad. Susi, dito. Ito ay imposible. Sigurong ilusyon lang ito. Ito. Hindi ito special effects. Sang-ayon sa aking karera bilang streamer. Totoo ito. Sigurado ako. Sining ng acupuncture. Epekto ba ito? Tinanong ako ng nanay. Bakit ako nakaluhod habang nanonood ng live? Hindi ito epekto. Nandito ako sa lugar. Talagang punong-puno ng karayom ang paligid. Bumaba ang Diyos. Ang Zhang family ay tila nag-aaklas laban sa langit. Ano ito? Santo ng medisina. Nagpakita na. Kapatid. Alam kong kaya mo ito. Sige. Magpanggap, magbihis ka na, bumangon pa nga. PFFT. Kahit bangkay hindi pinapalampas, G naghahasa ang bangkay gamit ang karayom. Zhang Wuyong, ikaw ay isang gwapong lalaki. Mukha ng pamilyang Zhang, ang mga mediko, lahat ay nawala dahil sa inyo. Mga pumatay ng buong pamilya, mga taong walang awa. Hindi karapat-dapat na maging anak ng Zhang, at lalo nang hindi karapat-dapat na maging tagapagmana ng pamilyang medisina. Ang anak na ito ng ama ay walang moralidad, na naglagay sa pamilya sa panganib. Agad siyang itaboy sa labas ng bahay. Sumpa ng mga manggamot. Pumatay sa buong pamilya ko. Ngayon ay nilalapastangan pa ang katawan. Kuhanan niyo ito. Hayaan siyang magdulot ng kahihiyan magpakailanman. Si Little Maruko, mamamatay tao, mamamatay tao. Ginang. Liu, lumayas ka sa larangan ng medisina, permanente kang bawal maggamot. Ipinagbabawal si Zhang Jia. Akala ko siya, talagang makakagawa ng himala. Anong karayong ito? Ngayon, mukhang. Ito ay isang panlilinlang lamang. Lumayas ka sa larangan ng medisina. Hindi ka karapat-dapat na maging doktor, para sa permanenteng pagbabawal ng medikal. Huwag ninyong sabihin yan tungkol sa kapatid ko. Tingnan ninyo. Diyos ko, ano ang nakita ko? Bumalik sa buhay. Bumalik sa buhay. Hindi talaga posible. Ano? Tiyak na hindi posible. Naiintindihan ko na. Yung ilang tao ay hindi talaga namatay. Mga aktor lang na kinuha ni Zhang Wuyong. Lahat ng ito ay isang palabas. Ito ay gawa ng kanilang ikalawang bahay. Nagtulungan sila para sa planong ito. Tama iyon. Ang mga tricks na ito ay nakapagloko sa iba. Ngunit hindi kami maloloko. Mahal, huwag na huwag kayong malinlang ng kanilang mga tricks. Lahat ng mga manloloko ay mga manloloko. Ang inyong ikalawang bahay ay handang gumamit ng mga napakababa at maruming paraan upang makuha ang kapangyarihan. Lahat ay nagagamit. Ito. Tama. Sila, ang mga manggagamot na Zhang, ay mga mandaraya. Tingnan ninyo, ito ang aking ina. Namatay siya sa klinika noong nakaraang linggo. Nandito pa ang sertipiko ng kremasayon. Pero sila, ay nasa ilalim pa rin ng pangalan niya ang Race Eta. Kayo ba ay tao pa rin? Sa klinika ng pamilya Zhang, nagpagaling ako ng 3 buwan. Nagastos ng 7 hanggang 8,000. Pero mas lumalala pa ang sakit ko. Pagkatapos, pareho pa rin ang Race Eta. Pumunta ako sa Batika sa labas para maggamot. 3 dosis lang, gumaling na ako. Ang kanilang Shong's Medical Hall, lahat ng binibenta nila, ay peke, pinalitan lang ng mas mura, sa isang maliit na sipon ko. Nakuha pa rin ako ng Shong's Medical Hall, nang hihikbi sa acupuncture, masahe at therapy. Sa huli, nagbigay pa ng napakamahal na gamot. Sa kabuuan, gumastos ng mahigit 2,000. Mga doktor, uy. Kayo ay isang grupo ng mga mapanlinlang na vampira. Anong pamilya ng mga dakilang doktor? Ay isang pamilya ng mga manlilinlang, mga mandaraya.
Ang pamilya ng mga mandaraya. Isang grupo ng mga tapat na anak at mabubuting apo. Ginoo Lee. Ikaw ang responsable sa klinikang ito, tama ba? Oo, tama po. Ipaliwanag mo sa akin. Pakiusap. Ano ang pamilyang manloloko? Walang silbi, Ginoo, pakiusap. Pamamahala ng klinika, palaging maayos at tama. Ang pagpasok at paglabas ng mga gamot ay mahigpit na sinusuri. Ito ang pagligtas at pag-aalaga sa tao. Ang sakit ay nagiging paulit-ulit. Madalas talaga nangyayari ito. Hindi pwedeng sisihin lahat sa tindahan ng gamot. Mahigpit na pagsusuri. Ipal, noong huli kong bumili sa tindahan nyo, gusto kong umuwi at magluto ng sarili kong gamot. Hindi nyo ako binilhan. Pinilit kong kunin. Nang dalhin ko sa bahay at tingnan. Nahulaan mo ba kung ano? Puro amag lahat. Tama, puro peke ang kalidad. Noong nakaraang beses sa bahay nyo, bumili ako ng ligaw na ginseng. Umabot ng 8,080. Pero nang tingnan ng kaibigan ko sa pagsusuri ng droga, sabi nila artificial na tanim na ginseng. Halaga nga lang ay hindi pa umaabot ng 8 piso. Ako naman ay ordinaryong may sakit sa tiyan. Na-ginamaw ninyo at naging mahihirap na kaso. Nagsayang ako ng mahigit 2,000. Nangyari ito sa community hospital. Ilang daang piso lang ay ayos na. Ano ba ito? Hindi ito paggamot. Ito ay panggagancho lang. Narinig mo ba, Ginoong Lee? Ipaliwanag mo pa sa akin. Sobrang hindi makatarungan. Sinasalungat nila sila. Ikaw. Siyempre, sila ay mga kalaban na ipinadala para guluhin ang pamilya Zhang, Ginoo. Tama iyon. Sila ay tiyak na may utos mula sa iba. Zhang Wuyong, huwag kang magpagamit sa mga dayuhan. Matigas ang ulo. Itong suntok ay tinatawag na sira ang buto. Kung hindi ka magsasabi ng totoo, sa susunod na suntok, mapaparamdam ko sa'yo kung ano ang tunay na kahirapan sa paghahanap ng buhay, na hindi ka makahanap ng paraan, Ginoo. Sinasabi ko, oo, ang malaking bahay, oo, si Zhang Yukay. Sinasabi ko, oo, ang malaking bahay, Ginoong Jie, nagtayo ng bawat klinika. Dumating na ang katapusan ng buwan. Kung hindi namin ito matatapos, lahat tayo ay mawawala. Wala kaming magagawa. Pinipilit pa kami. Nabigyan ang mga pasyenteng gumaling na ng mga gamot para sa kalusugan, na sinasabing para sa pagpapatatag ng bisa, kasama na ang pagbibigay sa mga iyon. Ang mga namatay ay nagbigay ng gamot, para lang sa daloy ng pera. Diyos ko, talagang nagbibigay sila ng gamot sa 3 tao. Ito ay hindi talaga isang klinika. Mobile user 1,234,567,867 host. Ang susunod na live ay isang scam group. Host, sa susunod na live ay medisina ng bansa, uy. Ginoong Wang, sa medisina ng bansa, uy, mga gamot na binili ni Talented Young Master niya. Lahat ay mga depektibong paninda, marami na ang amoy na at may bulate pa. Sabi pa niya, kung hindi 3 tao ang kakain, walang magiging problema. Kapag may nangyaring masama, yun ay sa mga pasyente. Hindi maganda ang kalusugan ko. Kayo lahat ay nagsisinungaling, lahat ay nagkakagulo. Lahat ng akusasyon ay pawang kasinungalingan. Kapatid na nakakatanda. Mukhang sa pagkakataong ito, huli na ang lahat para sa Zhang family. Muling nagkagulo ang mga aso. Talagang kahanga-hanga ang pako ng Zhang pamilya. Sa wakas ay matatanggal na. Iutos mo na. Ihanda ang pagtanggap sa merkado ng Zhang pamilya. Sa pagkakataong ito, gusto kong ipakita na ang angkan ng mga mediko ay magiging bahagi na lamang ng kasaysayan. Mga kaibigan, nakita nyo ba? Ito ang tinatawag na ang pamilya ng mga banal na doktor. Pagsusulit. Sobrang paggamot, nagbigay ng gamot sa 3 tao. Mababang kalidad ng mga gamot. Maaari pa bang tawaging doktor ito? Mas mababa pa sa cellphone user 1234, cute na maliit. Inirerekomenda ang masusing imbestigahan ang lahat ng Zhangja Medical Hall. Dapat nang mawala ang ganitong uri ng angkan, na nagsisilbing manggagamot pa. Host, sa susunod na live, magiging manggagamot pa rin. Host, sa susunod na pagbubukas, hindi na karapat dapat na maging tao. Shiro, ang cute na ito, hindi na karapat dapat maging tao. Shiro, mas kaunti pa sa isang cute. Ang angkan ng Zhangko ay may 1,000 taon ng tradisyon. Bakit kayo nagdala ng ganitong pagkasira? Unang aral ng pamilya Zhang. Ano ito? Ang paggawa ay walang nakakita, ngunit ang puso ay alam ng langit. Paggamit ng mga halamang gamot ng pamilya Zhang. Ano ang mga patakaran?
Kahit gaano pa kahirap ang proseso, hindi dapat bawasan ang paggawa. Kahit mahalaga ang kalidad, hindi ito dapat ipagsawalang bahala. Ang Zhang family ay nag-aalaga ng mga sakit. Ano ang mga batas? Si Xiao Wanzi, positibong enerhiya. Dina, Liu, 666, ngunit nananalangin na walang may sakit sa mundo. Ji Huang, ano ang masama kung ang gamot ay napapabayaan? Mga kaibigan, ito ang tunay na espiritu ng Biyernes ng mga doktor. Ang gumagamit ng cellphone 1,234,567,891,011 ay nag-follow. Ito ang tunay na puso ng isang doktor. Ang gumagamit ng cellphone 12, ito ang espiritu ng Biyernes ng mga doktor. Host, sa susunod. Ang gumagamit ng cellphone 12,345,678. Host, sa susunod, ito ang espiritu ng Biyernes ng mga doktor. Dapat ay 3. Sabi ni Ginang. Si Yang Wan, napakabuti talaga. Ito ang tunay na pamilya ng mga dalubhasang doktor. Dapat ganito ang itsura. Tungkol sa nangyari ngayon, kailangan ng pamilya Zhang na magbigay ng paliwanag sa buong mundo. Lahat ng mga pasyenteng naging biktima sa klinika ng pamilya Zhang. 10 ulit na kabayaran ayon sa batas. Klinika na sangkot, agad na ipinasara at isa sa ilalim sa pagsasaayos ng walang takdang panahon. Lahat ng mababang kalidad na gamot ay ganap na wawasakin sa publiko. Mga taong sangkot ay aalisin lahat mula sa Zhongja at mananagot sa batas. May mata ang langit. Sa wakas, ang Zhang pamilya ay nakakita ng taong may pangunawa. Ito ang tunay na pamilya ng banal na doktor. Dapat may ganitong pananagutan. Suportahan ang maliit na banal na doktor. At ang kailanawan ng medisina sa Daksha. Tama. Cute na malaking bahay. Ang grupong ito ay cute. Kapatid. Mas mahirap itong walang silbi kaysa sa inaasahan natin. Mas mahirap talagang harapin. Ngayon, ang puso ng tao ay nasa atin. Walang problema. Hayaan mo silang magpasay sa sandali. Malapit na ang kanyang ikatlong yugto. Tungkol sa inyo. Zhang Wuyong, ano ka ba? Karapat dapat ka bang humatol sa amin? Simula ngayon, itatalaga si Zhang Wuyong bilang pansamantalang pinuno ng pamilya. Ayaw ng ama. Ihahatid ang lahat ng kasangkot na miyembro ng pamilya pabalik sa dambana. Ngayon, isasagawa ko ang batas ng ating mga ninuno, pampublikong paglilitis. Zhang Jiyu, Zai Zinlen, Zhang Yukai. Alam ba ninyo ang inyong mga kasalanan? Ang nagwagi ay hari, ang talo ay salot. Kung papatayin o papahirapan, nasa inyo na yan. Mag-ingat. Maliit na kasanayan. Bukas tanghali, ang teknolohiya ng mundo, pandaigdigang pagdiriwang. Hindi lang para magpasya kung sino ang mas magaling, kundi pati na rin ang maghuhukom sa buhay. Hindi ko inakalang hindi ka pa matanda. Pero ang lakas mo talaga. Ate, binibigyan kita nitong hamon. Masaya ka ba? Ang Mingri Huanyo Technology ay magkakaroon ng pandaigdigang press conference upang ipahayag ang paglabas ng gamot na ito. Sa oras na iyon, ipapakita ni Ginoong Lin sa buong mundo ang kahangahangang bisa ng gamot na ito. Sa press conference, muling magpapadala si Ginoong Lin sa Zhang family ng 3 labanan na paanyaya. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Madali lang. Gamit ang buhay bilang pusta. Ang matatalo ay magpapakamatay. Walang ibang daan. Siyempre, kung natatakot ang Zhang family, maaari kang magtago at hindi lumabas, o kusang sumuko. At maging isang pangmatagalang hakbangin ng pamilya Lin. Tungkol dito, kailangan pang pag-isipan ng mabuti. Paano? Itong tanyag na pamilya ng mga manggagamot. Wala ka bang lakas ng loob na tumugon? Bunso, may payo lang ako sa'yo. Maaari ka pang umatras ngayon. Bibigyan ko kayo ng isang araw. Pag-isipan ninyong mabuti. Umalis na tayo. Pook ng Zhang. Hindi ito basta-basta na lang. Lugar na pwedeng lakarin ng walang plano.
Sayang ka. Balik ka at sabihin kay Lin Shuyaw. Ipaglinis niya ang leeg niya. Hintayin mo akong kunin. Ang galing mo talaga, Zhang Wuyong. Tayo na. Zhang Wuyong, dahil ikaw na nga, kung gusto mong pumatay hanggang sa huli, huwag mo na akong sisisihin kung gagamitin ko ang iyong armas para pumatay. Si Luo Yun Lin Shuyaw. Ay tiyak na aalisin niya ako. Ikaw na isang malaking banta sa akin. Ikaw na isang 7 taong bata, bakit ka representante ng Zhang family? Para tanggapin ang liham na ito, kung sakaling matalo ito, ipapadala mo kaming lahat bilang kabayaran. Iyon na nga, kailangan mong dalhin ang buong angkan para magpaalam kay San. Napakasama ng loob niya. Lolo, tingnan mo siya. Itong batang ito ay isang sumpa. Kakatapos lang niyang bumalik ilang araw na lang. Lahat ng kaguluhan sa buong pamilya Zhang ay pinagsasama-sama. Huwag na kayong magulo. Kami, ang banal na Dr. Zhang, walang takot sa kamatayan o duwag na takot. Ikaw, nangangatwiran na sila, na nanggugulo na sa ancestral hall namin. Kung hindi man lang tayo, may lakas ng loob na lumaban. Ano pang mukha natin, para tawaging tagapagmana ng medisinang banal. Ito ay laban ng buhay at kamatayan. Kung matalo tayo, mawawalan tayo ng buhay. At ano naman kung ganoon? Mas gusto naming nakatayo ang pamilya Zhang kaysa yumuko at magpasakop. Ang babaeng ito ay matatag ang loob. Sa katunayan, namana niya ang aming espiritu. Hindi pa rin tinutupad ng malaki ang pangako. Harapin ang hatol. Yumuko ka. Lahat kayong yumuko. Tatay, bigyan mo pa kami ng isa pang pagkakataon. Okay. Pwede ba? Tatay, patawarin niyo na kami sa pagkakataong ito. Lolo, magsalita ka naman. Ako po ay ang iyong lehitimong apo. Napaka-cute hanggang ngayon. Hindi pa rin nagsisisi. Luhod kayong lahat sa harap ko. Mano. Nauunawaan namin ang aming pagkakamali, ayon sa kasunduan. Ibigay ninyo ang lahat ng ari-arian ng malaking pamilya ninyo, sa ilalim ng pangalan ninyo, Zhang Wuyong. Huwag kang magpakitang gilas, sobrang pang-aabuso. Hanapin si San. Magbigay tayo. Lahat tayo ay magbibigay. Kahit ano, magbibigay tayo. Sa loob ng 3 araw, pumunta sa harap ng puntod ng aking mga magulang at magdasal ng paghingi ng tawad. Pagkatapos, pumunta sa mga kaugnay na ahensya, sumuko sa batas. Mahigpit na parusa ayon sa batas, walang palugit. Tatay, tatay, tatay. Lin Ziya. Sang-ayon ako na makipagtulungan sa iyo. May isa lang akong hinihingi. Gusto ko. Kailangan ko si Zhang Wuyong. Ang babaeng ito ay may simpleng puso, bagaman mababaw ang kanyang pundasyon sa pagsasanay. Ngunit ang kanyang pagnanais na mag-aral ng daan, ay talagang bihira. Magpakatatag at mag-focus. Ilagay ang enerhiya sa tiyan. Ituturo ko sa iyo ang isang set, ang sining ng paghinga at pagbuga. Maingat na unawain. Isang ulit lang, mauunawaan na. Talagang bihira ang ganitong uri ng pagkaintindi. Ang paggamit ng ganitong pamamaraan ay tunay na mahiwaga, ngunit ilang saglit lang ang pag-aayos ng hininga. Pakiramdam ko ay ang daloy ng hangin ay walang hadlang. Kahit ang dati kong baradong pakiramdam, lahat ay naging maliwanag na. Tama. Itong set ng likas na paggabay, ay isang lihim na sining ng aming angkan. Na naunawaan mo sa isang pagkakataon. Ipinapakita nito ang iyong pambihirang talento. Sa paglipas ng panahon, mag-ingat. Nakumpirma ang layunin. Walang silbi. Walang silbi, makinig ka sa akin. Sandali, pag narinig mo ang putok ng baril, agad kang tumakbo. Ako ang bahala sa kanila. Sister, huwag kang mag-alala. Mga insekto lang ito. Hindi nila ako masasaktan. Walang silbi, mabilis kang humiga. Wala na siyang pagkakataon. Talagang walang silbi.
Walang silbi, anong ginagawa mo? Mabilis, umiwas ka, dahil nandito na. Kailangan mong manatili, gamitin ang karayom bilang sandata. Sobrang cute. Palem, bata. Hindi. Imposible. Maligayang pagdating sa lahat. Pahayag ng balita ng Wanyo Technology. Ngayon, ilalabas ang gamot. Tinatawag na langit na gamot, langit na gamot. Ang pangalang ito ay may pambihirang lakas. Hindi alam kung ano. Ang mga mahiwagang bisa, langit na gamot, ay kayang puksain ang lahat ng selyulang kanser. Pagalingin ang lahat ng sakit sa mundo. Mas makapagbibigay sa tao ng bagong pag-asa at pagbabalik sa kabataan. Ang Huanyo Technology sa tulong ng gamot na ito, ay tiyak na magbubukas ng bagong panahon sa medisina. Kapag lumabas ang gamot na ito, Huanyo Technology, tiyak na magiging pinuno ito sa mundo ng medisina. Simula ngayon, ang aking pamilya, Lin, ay gagampanan ang responsibilidad ng pagpapausbong ng medisina ng China upang maging isang leader sa larangan ng medisina sa China. Dalhin ang mga mabubuting race eta para sa kalusugan. Ipinapadala sa iba't ibang panig ng mundo upang ang buong mundo ay walang sakit. Langit na gamot. Ang langit na gamot ay talagang kayang magpagaling ng lahat ng sakit. Hayaan mo akong maging bata muli. Naging bata muli. Naging bata muli. Diyos na gamot. Ito na ang milagro. Totoo nang naibabalik ang kabataan. Gusto kong bumata. Gusto kong makamit ang layunin ko. Ito ang kapangyarihan ng langit na gamot. Nakapasa na siya sa ating mga channel. Naipakalat na sa buong mundo. Simula ngayong araw, bawat isa ay magkakaroon ng bagong buhay. Paano ito posible? Mga bagay, may mali. Ang galing naman. Magpapala sa lahat. Gamitin ko na. Hindi na ako muling huhusgahan ng sakit. Mobile user 1,234,567,891,011 ay nag-follow. Mobile user 123,456 na gusto kong bumata. Host, sa susunod na live. Host, gusto kong mahanap muli ang aking unang pag-ibig. Mahalagang disenyo, gusto kong mahanap muli ang aking unang pag-ibig. Mahalagang disenyo, hindi na ako mag-aalala. Hindi ko makain ng silantro, Diyos, hindi na ako mag-aalala. Hindi ko makain ng silantro, magandang gamot, panatilihin akong bata. Hindi ko makain ng silantro, magandang gamot, nag-overtime na ako. Ayaw ko ng coriander, ang galing ng gamot na yan, kaya ako tuloy nag-overtime ng biglaan. Maingat na dinisenyo para mag-overtime pa. Walang silbi. Sinasabi mo ba na talagang sobrang mahiwaga ang gamot na yan? Hindi maganda. Pagkatapos nito, sa medisina ng China, ako lang ang pinakamataas. Isang Chino lang ang meron. Iyan ang pintuan ng mga demonyo ng silangang dako. Kahit ikaw ay mula sa angkan ng mga manghuhusay na doktor, o mula sa angkan ng mga hari ng gamot, o mula sa angkan ng mga aprikot, simula ngayon, kailangan mong sumunod, o dapat kang sumunod, o ikaw ay magdadala ng iyong sariling kapahamakan. Lin Ziya, sobra ka namang mayabang, hindi ba? Sa tingin mo, karapat-dapat kang mamuno sa medisina ng waksya. Tama ka. Ikaw na walang kaalaman sa iyong pinagmulan, ay nakipagsabuatan sa mga pirata ng silangang dako, at nandito ka pa para magyabang. Nais na maging nag-iisa sa medisina ng China. Magtanong muna sa amin, ukol sa opinyon ng mga matatandang ito, mga talunan ng grupo. Sa tingin nyo, karapat-dapat ba kayo ang nangunguna sa pambansang medisina? Hindi pa dumarating ang banal na Dr. Zhang. Masaya. Masyado pang maaga yata.
Kahit ako'y natalo, nariyan pa ang banal na doktor ng Zhang. Huwag kang magyabang, Lin Ziyai. Tama, kung nais mong pag-isahin ang medisina ng China, dapat mo munang tanungin ang opinyon ng banal na doktor ng Zhang. Zhang Yukai, dumating ka sa tamang oras. Magaling na pamangkin. Ngayon, ang dangal ng medisina ng China, nasa buong Zhang family na. Walang silbi, kaibigan. Ang banal na Dr. Zhang. Dali, ipakita mo sa dalawang ito kung ano ang tunay na medisina ng China. Para siguro nagkakamali kayo. Sa tingin ninyo, ito ang tunay na medisina ng China. May talento. Halika na. Ako ang santo ng medisina, si Zhang Yukai mula sa Zhang family. Kinakatawan ang Zhang family. Kusang loob na sumuko sa Huanyo Technology. Mula ngayon, ang lahat ay susunod sa leader ng pamilya Lin. Zhang Yukai. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Isang magandang pamilya ng mga manggagamot. Isang kahanga-hangang Zhang Yukai. Tingnan ninyo. Ito ang inyong mga inaasahan. Ang pamilya ng mga manggagamot na Zhang. Mga nakatatandang kasama, nagbago na ang panahon. Hinihigpitan pa rin ninyo ang mga luma at sira-sira na aklat medikal at nananatiling nakatanim. Hindi ninyo alam na ang langit na lunas ng teknolohiya ng mundo, ang tunay na daan upang mapabuti ang buhay ng lahat. Ang matalinong prinsipe ay nagsasabi ng mga katotohanan. Ito ang tunay na pagkilala sa panahon. Ikaw na walang utang na loob at nakalimot sa pinagmulan. Ikaw ay nagbebenta ng karangalan ng iyong ninuno para sa sariling kapakinabangan. Zhang Yukai. Nilapastangan mo ang banal na doktor at ang sining ng medisina. Hindi ka magkakaroon ng magandang kapalaran. Makinig, makinig, makinig. Anong mga alituntunin ng ninuno? Nilapastangan ang sining ng medisina. Maaari ba itong maging pagkain? Tanging pera lamang ang totoo. Ang gamot na ito ay para sa lahat ng tao. Ito ang tunay na takbo ng panahon. Ginoong Lin, ito ang kayamanan ng pamilya Zhang. Ang aklat ng banal na doktor. Ngayon ako ang kinatawan ng pamilya Zhang. Iaalay ko ito sa iyo, nang sana'y makakuha ng pwesto sa teknolohiyang Huanyu, sa kumpanya. Sige. Magaling na binata. Tunay nang may malalim na pagkaunawa sa kabutihan. Simula ngayon. Magaling na binata. Ito ang aking pinto sa demonyo sa silangang Japan. Kapatid na Master, Zhang family, opisyal na sumali sa pinto sa demonyo. Magandang araw, kapatid na Master. Sige, sige, mula ngayon. Ako si Zhang Yukai. Sino? Nang iintriga. Kaya mo pa bang? Zhang Wuyong, hindi ito lugar para magpasikat ka. Siyempre hindi ako nandito para magpasikat. Hindi rin ako nandito para linisin ang pader. Gagawin ko naman ang mga iyan naturally. Huwag kayong mag-alala. Dumating ako para sa inyo, para sa labanan ng pamilya Lin. May mga bagay kayong hindi alam. Kahapon, pumunta ang pamilya Lin sa tahanan ng pamilya Zhang, at nagbigay ng hamon sa pamilya Zhang, na ang taya ay si Sheng San. At ang matatalo ay dapat magpakamatay, walang katapusang daan. Ha ha ha. Tama iyon, ngunit nagbago ang isip ko. Talagang mga tao silang walang halaga. Tama nga sa silangang dako. Sakto sa maruming lugar na iyon. Hindi ako nagsisisi na nakipagkompetensya sa inyo. Nais ko lang na wala akong dahilan na makipagtagisan sa inyo. Dahil sa araw na ito, dito ang inyong lugar ng libingan. Tulungan mo ako. Ito, bilisan mo. Tulong, tulong. Anong nangyayari? Nagsisimula na ang magandang palabas. Tulong. Kailangan na nating umalis. Tulong. Tulong, tulong. Ang lason na ito ay hindi pa nakita dati. Nasalungat ang daloy ng Meridian. Umaatake ang chi at dugo sa puso. Napakadelikado ng lason na ito. Hindi. Ang lason ay nakapasok na sa isipan. Walang silbi ang maraming pasyente. Ano ang dapat nating gawin? Tatay. Gising ka na.
Sino ang tutulong sa kanya, Dad? Kailangan nating lunasan ang lason na ito. Kailangan ng sapat na obserbasyon sa kaso para maunawaan ang buong proseso ng pag-atake ng toxin. At kailangan ng pinakatunay na feedback ng pulse para matiyak ang tamang gamot. Pero ngayon, oras na. Ang pinakakulang sa atin ay oras. Kung ganito ang mangyayari, ang mga taong ito ay may isa pang paraan. Walang silbi, anong gusto mong gawin? Subukan ang lason sa sarili. Walang silbi, hindi mo ito kayang kainin. Kaya mo yan. Walang silbi, kaibigan. Hindi ito maaaring gamitin. Napakadelikado ng lason na ito. Maaaring walang antidote. Bata, ikaw ang huling pag-asa ng medisinang Zhang. Huwag na huwag kang magpakatapang. Mayroon pa tayong ibang paraan. Maaari pa tayong mag-isip ng ibang solusyon. Laging may paraan para sa detox. Huli na tayo. Sabi ko na, ako si Zhang, ang santo ng medisina. Ipinanganak akong maging doktor. Kahit pa dumaan sa tubig o apoy, walang takot sa kapahamakan o kasiyahan. Sa oras ng panganib, ang pamilya Zhang ay hindi magpapabaya. Walang silbi. Tinalikuran niya ang depensa. Nakahalo ang lason sa atay. Nagsusunog ng puso at baga. Unti-unting sinasalakay ang dagat ng isip. Ginagawa niyang pugon ang sarili. Sinusubukan ng lason gamit ang buhay. Dumadaloy ang dugo mula sa 7 butas. Ganito kapangit ang lason na ito. Walang silbi. Huminto ka na. Nahanap na. Mabilis. Agad na magluto. Ang galing, gamit ang lason laban sa lason. Pagkakasundo ng yin at yang. Bilisan mo, bilisan mo. Naging maayos ang pulso. Isang himala, ito ay isang himala. Agad na ihanda ang gamot ayon sa Race Eta. Ibigay ito ng libre sa buong lungsod. Buksan agad ang lahat ng batikan ng pamilya Hua. Lahat ng tulong mula sa pamilya Sun ay kinakailangan. Pero na, mabilis. Lin Ziya. Talo ka. Gamit ang lason bilang pang-akit. Gamit ang tao bilang tagapag-ugnay. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Walang silbi ang katawan mo. Walang problema, tapos na ang palabas na ito. Kukunin ko na ang kanyang buhay. Ganap na tapusin ang kaguluhan na ito. Si Lin Ziyuyayi ay nagdudulot ng kapahamakan sa sangkatauhan sa pamamagitan ng langis ng langit. Dapat itong tuluyang alisin. Pupunta na ako sa punong tanggapan ng Wanyu. Ganap na tapusin ang usaping ito. Walang silbi, kaibigan. Kaka-experience mo lang ng pagsubok sa lason. Hindi maaaring mag-isa. Nais kong makasama ka. Responsibilidad ng pamilyang Sun. Zhang Yukai, gusto mo bang maging puno ng pamilya Zhang? Pakiusap, tulungan mo ako, Ginoong Lin. Ito ay naglalabas ng lason. Walang kulay, walang amoy, basta't mapainom mo si Zhang Wuyong. Tinitiyak kong ang posisyon ng pinuno ng Zhang pamilya ay sa iyo na. Siyang Wan. May mukha ka pang bumalik. Pasensya na, nagkamali ako. Saan ko ba alam? Ang kasamaan ni Lin Ziyuyayi ay talagang labis. Sobrang walang puso. Hindi ko kayang makipag-isa sa kasamaan. Tama, Siyang Wan. Hayaan mong uminom ng tubig si Wuyong. Kakatapos lang niyang subukan ng lason. Kailangan niyang magdagdag ng tubig. Mabuti na lang at may natira pang konsensya. Uminom ka na ng tubig, walang kwenta. Salamat, ate. Handa na kaming umalis.
Saan ka galing, bata? Dito tayo sa Huanyo Technology. Hindi pa tulad mo, dito dapat pumunta ang mga batang pasaway. Bumalik ka na sa bahay at maglaro ng putik. Pumunta kami dito para hanapin si Lin Shuya, para lumabas at makipagkita sa akin. Sino ka ba naman? Maganda ka naman. Hala, baka naman, nanghihikayat sa ating boss na si Lin. Anong gusto mo? Gusto mo ba akong paluin ng pang-akit? Ano sa tingin mo? Ang kamay ko, ang palso ko. Ikaw. Sino ka ba talaga? Ako si Neyang Dai. Lin Zuya. Ikaw ay nakipagsabuatan sa mga demonyo ng silangang dagat. Ang gamot ng langit ang naging sanhi ng kapahamakan sa buong lungsod. Napakalalim ng kasalanan, Lin Shuyao, para sa sariling kapakanan. Iniwasan ang libo-libong buhay. Hindi tinatanggap ng kalikasan. Pero salamat sa maliit na kaibigan, na nakapagbawi sa sitwasyon. Naunawaan ko ang iyong plano. Nakalaya na ang lason ng langit na gamot. Ang masama ay hindi makakatalo sa kabutihan. Ngayon, ito ang araw ng pagbagsak ng pinto ng mga dayuhan sa silangan. Ang pagbagsak ng pamilya Lin. Mananalo. Sa pamamagitan lang ninyo, mga buwaya sa ilalim ng balon, nagmamalaki pa kayo. Akala nyo ba na naalis na ang lason ng langit, at magiging maayos na ang lahat? Talagang napaka-innocent at kaakit-akit. Dahil sa pinili nyong mahulog sa bitag, hindi na kami kailangang maghanap. Ngayon, dito ang magiging libingan ninyong lahat. Dito kayo mamamatay. Kapatid Zongjing, hindi kita nakita sa loob ng 1,000 taon. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Walang silbi, ano ang tawag niya sa iyo kanina? Anong biro ito? Siyempre, siya ay maliit na bulag. Paano pwedeng mangyari iyon? Sandali lang. Yung press year noong gabing iyon na nagpasuka sa akin. Zongjing. Zhang Zongjing. Maaaring ba? Siya ba yung taong bituin na iyon? Imposible. Sigurado akong nakarinig ako ng mali. Banal na Dr. Zhang Zongjing. Matagal nang pumanaw ng libo-libong taon. Ikaw ay si Lin Kui. Tama. Hindi ko inakalang magkikita tayo uli matapos ang libo-libong taon. Naalala mo pa ba ako? Noong araw na sinabi ni Shuya na habang nag-i-inject ka, may lumitaw na ilusyon ng banal na doktor sa likuran mo. Alam ko na. Tiyak na bumalik ka na. Ako na 1,000 taong matandang pangalawa, ay nakasurvive hanggang ngayon. Ikaw na namungunang tao sa kasalukuyan. Tiyak na hindi mapapahuli sa iba. Tama ba? Banal na Dr. Zhang Zongjing. Ganoon pala. Yung press year na nagpaluha sa akin ng dugo noong gabi, noong malaking paligsahan ng mga doktor, yung tinagaang tanso. Lahat ng ito ay nagiging malinaw na. Pumunta. At saka ang sandaling iyon, mga pamamaraan sa pagpapagaling ng mga buto, mabilis na nakikita, ang balak ng teknolohiya sa mundo, maliban sa tunay na Diyos ng medisina, sino pa ang may ganitong kakayahan? Walang silbi. Talaga bang ikaw ang aming ninuno? Kaya naman siya, kayang-kaya niyang makilala ang 1,000 taong lumang lihim na pil. Dumi ng kabayo. Madali niyang nasira ang lihim na laro ng 7 butas. At yung paraan ng pagbuhay muli ng 3 beses. Dulo ng karayom, sige. Kaya naman siya, nang makita niya ang sulat na isinulat niya, malaking pagbabago sa kanyang saloobin. Hindi maaaring ganito ang sulat. Tiyak na hindi maaaring mangyari. Hindi ba talaga siya? Imposible. Tama. Ako nga si Zhang Zongjing. Di matuwid na anak ng Zhang pamilya.
Si Zhang Xiongwen ay nagpatira pa sa matandang ninuno. Hindi. Siya ay isang bulag na galing sa probinsya. Nagpatira pa sa ginoong biyolohista. Malugod na tinatanggap ang pagbabalik ng ginoong biyolohista. Si Lin Kui. 1,000 taon na ang nakalipas. Ikaw ay hindi lamang kulang sa galing sa medisina, kundi may paggalang sa buhay. Ngunit sa ngayon, hindi ka lamang walang pag-unlad sa medisina, kundi ang iyong etika sa medisina ay labis na nasira, pati na ang 10,000 demonyo na sumisipsip ng kaluluwa. Ganitong masamang anyo. Kaya mong ay latag. Ang pagsipsip ng kaluluwa ng 10,000 demonyo, ayon sa mga sinaunang aklat, ang nakagagambalang, mga puwersa na lumalabag sa kalikasan. Sinasabing ang ganitong anyo ay kayang agawin ng likas na enerhiya ng mga buhay at ipunin sa isang katawan. Gamit ang mga kaluluwa ng libo-libong nilalang, buhay ang kapalit. Para sa isang tao na mabuhay ng matagal, ikaw ay naglakas loob na gumawa ng ganito, na masamang balak. Yung gamot na iyon ay tiyak na hindi isang mabuting gamot para sa bayan. Zhang Zongjing, tunay kang matalas ang isipan. Tama ka. Noong araw, ang gamot ay hindi talaga gamot, kundi ang panggamit sa Diyos ng mga multo na kumakain ng kaluluwa. Matapos mong inumin ang gamot na ito, ang kanilang inichi ay kusang maglalaho, nasipsip ng malaking array ng mga multo na kumakain ng kaluluwa. Sa huli, lahat ay napupunta sa katawan ng aming Grandmaster. Kapag natapos ang malaking array, makakamtan ng aming matandang ninuno, ang walang hanggang buhay, na siyang mamumuno sa mundo. Ng mga taong uminom ng langit na gamot, ang kanilang asensya ng buhay, ay mawawalan ng saysay sa masamang ritual na ito. Ito ay gagamitin bilang alay mula sa buong bayan. Ang ganitong mga gawain, ay hindi katanggap-tanggap sa langit. Lin Kui. Ikaw. Dapat na 3. Dapat sana ay 3 taon na ako noon. Pero buhay pa rin ako. Ikaw naman, bilang ng ilang araw ang muling pagkabuhay ng kaluluwa, muling nagkakasama-sama ang anyo ng Dharma, at nababalik ang ganitong lakas. Talagang nakakainggit ang talentong ito. Tama nga naman, hindi ba? Natatanging talento si Zhang Zongjing. Lin Kui. Alam na ang banal na doktor ay narito. Bakit hindi ka sumuko? Ang kapangyarihan ng banal na doktor ay hindi mo kayang labanan. Huminto ka na ngayon. Maaari ka pang iwanang buo ang katawan mo. 1,000 taon na ang nakalipas. Tunay na hindi ako karibal mo. Sayang lang. Ngayon ay hindi na tulad dati. Ngayon ay nabuo na ang aking porma sayon. Samantalang si Zhang Zongjing ay tinamaan ng matinding lason. Guro. Banal na doktor. Anong nangyayari dito? Hindi na ba nasolusyonan ang lason ng langit na dugo? Siyempre, nasolusyonan na ang lason ng langit na dugo, pero ang ibang mga lason, hindi na ganoong kadali ang paglunas. Sabihin mo na. Ang magiging susunod na pinuno ng Zhang pamilya, Big Boss. Talagang marunong siya sa sitwasyon. Tamang-tama ang oras para maglagay ng lason. Ako. Hindi ko akalain na pinahirapan ko ang ninuno ng Zhang. Ano? May lason ba sa baso na iyon? Zhang Yukai, talagang isa kang salot. Zhang Yukai, ikaw ang salot ng pamilyang Zhang, nang api sa guro at pumatay sa ninuno. Hindi ito katanggap-tanggap sa langit. Pasensya na. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Hindi ko ito napansin. Ako ang nagdala ng kapahamakan sa ninuno. Walang anuman. Maliit na lason lamang ito. Matagal ko nang alam. Tama ka. Ito ay talagang karaniwang lason. Nais na lasunin ng banal na doktor, ngunit hindi mahahalata. Siyempre, mahirap itong gawin. Ngunit naniniwala ako. Ikaw ay tiyak na. Personal na. Uminom ng gamot na ito, di ba? Ang lason ng gamot na ito ay kapag nakatagpo ng lason na ito, ay magiging isang bagong uri ng kakaibang lason, na tinatawag na Nirvana. Sigurado ako, si kapatid Zongjing ang pinakaalam, tungkol sa lason ng Nirvana. Natiyak na sumisira sa kaluluwa. Hindi ba't? Ito ay magwawasak sa pundasyon ng banal na guro. Kababaan, na gumamit ng ganitong mapanlinlang na paraan.
Master, ang plan na ito, talagang kamangha-mangha. Ginoo, ang dakilang doktor, kumusta ang pakiramdam ng nirvana? Kasalanan ko lahat. Ako ang may kasalanan. Nagkasala ako ng malubhang kasalanan ng pagpaslang sa aking ninuno. Alam ko na sa loob ng libu-libong taon, ang pinakamalaking obsesyon mo ay ang mag-akyat sa langit bilang Diyos. Ngayon, ikinalulungkot kong sabihin sa iyo na ang iyong daan patungo sa pag-akyat ay naputol na. Tingnan mo, Zhang Zongjing. Ang mga tao sa buong lungsod na kumakain ng mga gamot ng langit na nagliliparan ng likas na enerhiya. Nakatulong ito sa akin na makamit ang ganap na kasanayan. Ngayon, ako na ay tunay na Diyos sa lupa. Mula ngayon, ako'y walang kamatayan. Hindi ko na kailangan ng paglipad. Gaano kasaya ang buhay dito sa mundo. Ha ha ha. Binabati ko ang aming ninuno sa pagkamit ng antas ng Diyos. Mula ngayon, kasama na natin ang langit at lupa hanggang sa dulo ng panahon. Mula ngayon, sa mundong ito, ito na ang ating pinakamatamis na paraiso. Lolo. Ganito kalakas ang kanyang kapangyarihan. Siguro, walang makakatalo sa kanya talaga. Lin Kui, mali ka. Ang iyong demonyo sa puso sa loob ng libu-libong taon ay ang paghahambing. Palagi kang nagbibilang kung paano mo ako malalampasan. Ngunit nakalimutan mo, ang layunin ng doktor ay ang magpagaling at tumulong sa tao. Pagpapagaling at pagtulong sa tao. Biro. Makipagsabayan sa kalikasan. Makipagsabayan sa araw at buwan. Iyan ang aming pinapangarap na dakilang landas. Hindi ko inasahan. Nang matanto kong tunay na kahulugan ng pagiging doktor, ang aking kalagayan ay tila nagsisimula ng lumuwag. Ang aking kakayahan ay tila nakalagpas na sa mga hadlang. Nakaabot na sa ganap na kasaganaan. Ikaw. Bakit ang iyong presensya ay umabot na sa kalagayan ng mga Diyos sa lupa? Ito. Hindi mo siguro kailanman maiintindihan. Ninuno, guro. Guro. Ano ang balak mo? Huwag, ninuno. Ang aking sustansya upang maging ninuno. Dapat kayong makaramdam ng karangalan. Zhang Zongjing, kung may kakayahan ka, ibigay mo sa akin. 3 araw. Kailangan ko lang ng 3 araw. Hintayin kong makuha ang lahat ng unang kalikasan. Sa oras na iyon, tiyak na. Makikipaglaban ako sa iyo ng 3 beses. Huli na. Lin Kui, para sa pagnanais ng mahabang buhay, nagtayo ka ng masamang anyo ng mga multo, na nagsasakripisyo ng mga buhay sa buong lungsod. Ito ay isang kasalanan. Pinabayaan mong makipagsabuatan ng iyong mga alagad sa ibang bayan. Sinira mo ang pundasyon ng aming medisinang Daksha. Ito ay 2 kasalanan. May masamang balak ka. Ninakaw mo ang sining ng medisina, nang aapi ng mga inosente. Dahil dito, nagdusa ang mga tao. Ito ay 3 kasalanan. 3 kasalanan ng parusa. Hindi ito matatanggap ng langit at lupa. Hindi. Zongjing, kapatid na Zhang. Dahil sa ating pagkakakilala, na umaabot ng libu-libong taon, patawarin mo ako. Handa akong isakripisyo ang aking kakayahan, para lang mabuhay. Pakiusap, ako na lang. Bigyan mo ako ng 3. Salamat sa dakilang doktor sa pagliligtas sa amin. Sa pagliligtas sa syudad ng dagat, sa libu-libong mamamayan na nasa bingit ng kamatayan. Dakilang doktor, hindi lang niya naligtas ang maraming buhay, kundi pati ang kalakasan ng medisina sa ating dakilang siya, dignidad at kinabukasan. Lolo, muli mong pinangalagaan ang pamilya Zhang. Pinangalagaan ang lupain na ito. 3 beses na, 3 beses na. Kung siya ay mabubuhay at makakabalik, ako na ang susunod na 3. Ayaw kong mamatay. Zhang Wuyong. Lolo. Kahit sino ka man, huwag mo akong sisihin. Talo ako. Talo ako. Alam niyo ba ang inyong kasalanan?
Mga di makadiyos na inapo, karapat-dapat sa parusa. Pamanang pamilya ng Zhang. Ang mga gawaing hindi nakikita ng iba. Alam ng langit ang iyong intensyon, ngunit kayo ay pinasok ng kasakiman. Nilapastangan ang sining ng medisina. Ngayon, sa ngalan ng banal na doktor, aking lilinisin ang ating tahanan. Paalang bisa si Zhang Ji at Zai Zinlen. Ang kasanayan sa medisina ni na Zhang Yukai at ng dalawa pa. Kinumpiska ang lahat ng ari-arian. Agad na itinataboy mula sa pamilya. Ibinibigay sa kaukulang ahensya para sa legal na paglilitis. Zhang Xiangwan. Si Xiangwan ay, simula ngayon, ikaw ang bagong pinuno ng pamilya Zhang. Umaasa akong iyong tatandaan, naway walang may sakit sa mundo. Ano ang masama kung may alikabok ang gamot? Nangako si Xiang Wan, na siya'y magiging magandang halimbawa, susunod sa mga alituntunin ng pamilya at mga aral ng ninuno. Tandaan ang tunay na layunin ng isang doktor, huwag pabayaan ang pangalan ng banal na medisina. Zhang Zongjing, linisin mo ang iyong tahanan. Ibalik ang kaayusan. Ang kabutihan ay umabot sa lahat, maging tapat sa landas. Kumpleto ang mga nagawa at kabutihan. Pinahintulutang umakyat sa langit sa gitna ng araw.